Ang unang ginawa mo pagkabuhay mong muli ay ang hukayin ng puntod ng campus bell na si Leo Rockzoo. At humiga sa kabaong, niyakap ang kanyang bangkay, at walang tigil na hinalikan ang kanyang malaseresang mga labi. Dahil pagkalipas ng 2.5 araw, isang misteryosong kapangyarihan ang darating, at sa oras na iyon, lahat ng kaluluwa ng mga patay ay mabubuhay muli. At si Leo Rockzoo ay inilibing na nakasuot ng pulang damit pangkasal, kaya hindi nawala ang kanyang galit. Sa pagdating ng misteryosong kapangyarihan, magiging ninuno siya ng mga zombie, si Hanba. Matapos maging si Hanba si Leo Rockzoo, naging pinaka-nakakatakot na bawal sa buong Dragon Country. Kalaunan, may nakatuklas sa pamamagitan ng isang uri ng kakayahan sa panghuhula ng paraan para talunin si Leo Rockzoo, at iyon ay ang halikan siya nang hindi niya namamalayan. Hanggat mahahalikan mo si Leo Rockzoo na may mga pangil na ng zombie, makukuha mo ang kapangyarihang katulad ng sa kanya. Gayunpaman, ang paraang ito, na sa unang tingin ay mahirap na, ay sadyang napakahirap talaga. Huwag nang sabihing halikan siya, dahil kahit kaunting paglapit lang ay tutustahin kanya hanggang sa maging tuyong bangkay. Kaya naman, sa loob ng ilang dekada ng katapusan ng mundo, walang sino man ang nakagawa sa paraang ito. Ngayong muli kang nabuhay, natural lang na susubukan mong makuha ang kapangyarihan ni Leo Rockzoo. Kung magtatagumpay ka, ikaw ang magiging pinaka-nakakatakot na nilalang sa buong panahon ng katapusan ng mundo. At saka, tiwalang-tiwala ka. Sa ngayon, si Leo Rockzoo ay isa pa lamang bangkay. Hindi pa siya nagiging tunay na Hanba, kaya hindi ba't maaari mo siyang halikan kahit kailan mo gusto. Para makasiguro, nagpasya kang pumasok sa kabaong ng maaga. Hahalikan mo muna siya sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Dahil sa pananabik, direkta mong binuksan ang takip ng kabaong. Marahil dahil sa epekto ng misteryosong kapangyarihan, walang anumang senyales ng pagkabulok sa katawan ni Leo Rockzoo. Nakapikit ang kanyang mga mata na parabang natutulog lang. Ang kanyang napakagandang mukha ay umakit sa iyo at hindi ka na makawala. Pagkalipas ng 2.5 minuto, sa wakas ay natauhan ka. Agad mong itinapon ang pala at humiga sa loob ng kabaong. Payat ang katawan ni Leo Rockzoo, kaya sapat na sapat ang espasyo sa kabaong para magkasya kayong dalawa. Pagkasara ng takip, biglang dumilim ang iyong paligid, ngunit wala kang naramdamang takot. Sa halip, mukha ka pang nag-e-enjoy. Noong nabubuhay pa si Leo Rockzoo, kinikilala siyang Campus Belle. Hindi ka pa kailanman nakasama sa isang silid ang isang napakagandang babae, at ganito pa kalapit. Pero sa ngayon, mas mahalagang gawin ang dapat gawin. Sa isiping iyon, hinayla mo si Leo Rockzoo sa iyong mga braso. At saka mo siya hinalikan sa kanyang maliliit na labi. Malamig ang pakiramdam nito. Pero wala itong anumang paninigas, sa halip, ito ay napakalambot. Lubusan kang nalunod sa pambihirang lambot na ito, at ang oras ay tahimik na lumipas. Pagkalipas ng 2.5 minuto, biglang nanginag ang katawan ni Leo Rockzoo. Napakunot ang iyong noo. Nagising na ba si Leo Rockzoo ng mas maaga? Imposible. Bagamat hindi nabubulok ang katawan ni Leo Rockzoo dahil sa epekto ng misteryosong kapangyarihan, kailangan pa ng kaunting panahon bago siya maging tunay na Hanba. Baka guni-guni ko lang ito dahil sa kakulangan ng oxygen sa utak. Sa isiping iyon, hinawakan mong muli ang kanyang maliit na mukha at nagpatuloy sa marahas na paghalik. Ngunit bigla kang nakaramdam ng matinding sakit. Kinagat pala ni Leo Rockzoo ang iyong labi. Sa pagkakataong ito, tila ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Agad na damyugaw ng walang tigil ang gilid ng iyong bibig. Ngunit hindi ka nataranta. Sa halip, kinagat mo rin ang maliliit na labi ni Leo Rockzoo. Napaungol si Leo Rockzoo, na parabang minumura kang walang hiya. Samantala, sa isang magulong libingan sa di kalayuan, isang lalaki at isang babae ang naglalakad papalapit dito. Master Kongsho, itong si Leo Rockzoo ay nagpakamatay habang nakasuot ng pulang damit pangkasal. Sabi niya, kahit maging multo siya ay hindi niya ako palalampasin. Kailangan mo akong tulungan. Amataba. Ako'y dalubhasa sa pagpapaamo at pagpuksa ng mga demonyo sa loob ng 30 taon. Kahit na ito ay isang masamang multo o isang zombie, madali ko itong kayang harapin. At saka, sadya akong nagdala ng espada na gawa sa kahoy ng peach sa pagkakataong ito. Hindi ako makapaniwalang hindi ko siya matatalo. Habang nagsasalita, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa baywang ng babae, nararamdaman ang makinis at malambot nitong pakiramdam. Mas lumawak ang ngiti sa mukha ni Master Kongsho. Bagamat ang babae ay tila nahihiya sa labas. Pero hindi naman siya tumanggi. Dahil dito, lalong lumakas ang loob ni Master Kongsho, model. Isang kamay na mapagsamantala ang dama po sa isang maselang bahagi.
Tiniis ng dalaga ang kanyang pagkasuklam at malanding sinabi, "Nako, Master, huwag kang magmadali. Basta't maayos natin itong si Leo Rockzu, sa iyo na ako." Pala, ang pangalan ng babae ay Guro. Tulad ni Leo Rockzu, estudyante rin siya sa Shanghai Technology University. Dahil sa inggit sa kagandahan ni Leo Rockzu, nakipagsabuatan si Guro sa iba pang mga babaeng kaklase para ay bully siya. Lihim nilang ginugulo si Leo Rockzu ng maraming beses, pero walang inaasahan na magpapakamatay pala siya. At bago mamatay, nag-iwan pa siya ng huling habilin, na pasuotan siya ng kanyang pamilya ng pulang damit pangkasal. At maghanda ng isang pulang kabaong para ilibing siya sa isang libingan ng mga hindi kilala, para lang maging isang mapanhiganting multo pagkamatay niya para gantihan sina Guro. At dahil sa sobrang takot ni Guro, hinanap niya si Kung Shu para magsagawa ng ritual para kay Leo Rockzu. Para mabilis na siyang mag-reincarnate. Pero nang makita nilang dalawa ang hukay ni Leo Rockzu, natigilan sila. Ha? Ito ba ang libingan ni Leo Rockzu? Dito nga siguro. Pero bakit bukas ang libingan? Hindi kaya. Bumangon si Leo Rockzu mula sa hukay. Takot na sinabi ni Guro. Nang marinig ito, medyo nataranta rin si Kung Shu. Kahit na isa siyang monghe. Nagmonghe lang siya sa kalagitnaan ng buhay at wala talagang alam na kapangyarihan. Pumunta lang siya dito para makapuntos. Pero sa sobrang takot niya sa nakikita, halos maihina siya sa salawal. Mata ba? Masyadong masama ang hangin dito. Bakit hindi na lang tayo bumalik bukas? Hinawakan mo na ako. Ngayon, gusto mo nang tumakbo bago pa man matapos ang trabaho. Lalaki ka ba talaga? O baka naman isa ka lang manloloko? HMPH. Sige na nga, ako'y lalapit para tingnan. Walang magawa si Master Kung Shu kundi dalhin ang kanyang Peachwood Sword. Maingat na naglakad papalapit sa kabaong. Nagkataon na ika-15 ng Hulyo ngayon. Ang liwanag ng buwan na tumatama sa pulang kabaong ay nagbigay dito ng kakaibang katatakutan. Habang papalapit si Master Kung Shu sa kabaong, isang biglaang pagbabago ang nangyari. Ang dating maningning na liwanag ng buwan ay biglang naging kulay dugo. Ang buong kalangitan at lupa ay tila biglang nababad sa dugo, na naging isang eksenang parang impyerno. Napansin ni Master Kung Shu ang kakaibang pangyayari at mabilis na umatras. Anong nangyayari? Bakit biglang naging pula ang buwan? Pagkasabi niya pa lang noon, isang malakas na kulog ang biglang bumagsak mula sa langit. Sa sandaling ito, nagbago ang mundo. Itim na ulan ang agad na bumuhos sa lupa, ngunit ang ulan na ito ay hindi kayang linisin ang anumang dumi. Sa halip, nagdudulot ito ng walang katapusang kapahamakan. Ang isang nakakatakot na kapangyarihan ay tuluyang sumabog. Hindi mabilang na mga kaluluwa ng mga namatay na ang muling nabuhay sa sandaling ito. Sila ay magiging pinaka-nakakatakot na mga demonyo, para tugisin ang lahat ng taong makakasalubong nila. Ngunit ang sangkatauhan ay hindi naman lubusang walang pag-asa. Matapos ang pagkabuhay ng mga kababalaghan, bawat tao ay may tsansang magising ang kanilang blood pattern. Ang bawat blood pattern ay kumakatawan sa isang malakas na kapangyarihan. Mayroon pang ang kayang magising ng ilang blood patterns ng sabay-sabay. Ang mga taong ito ay walang dadang kabilang sa mga pinakamalalakas. Sa sandaling ito, nang makita ni Master Kung Shu ang eksena, tuluyan na siyang nagpanik. Wala na siyang pakialam kung mabuhay o mamatay siguro. Itinapon niya ang hawak at tumakbo para iligtas ang sarili. Sumigaw din siguro at mabilis na sumunod. At sa sandaling iyon, isang pagbabago rin ang nangyari sa loob ng kabaong. Nakitang naglalabas ng isang nakakatakot na enerhiya ang buong katawan ni Leo Rockzu. Ang buo niyang katawan ay lalong uminit, na para bang nasusunog. Hindi ka na nag-isip pa, hinalikan mo na lang siya agad. Agad mong hinawakan ang ulo niya at binigyan siya ng isang mabilis na halik. Pero pagdikit pa lang, may napansin kang mali. Mayroon palang matatalas na ngipin na tumubo sa bibig ni Leo Rockzu. Ito ay mga pangil ng vampira, walang duda. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay patuloy na nagbabago. At ang pagbabagong ito ay nangyayari na rin sa iyo. Isang nakakatakot na kapangyarihan ang bumalat sa iyo. Sa isang iglap lang, mararamdaman mo ang sakit na tumatagos hanggang sa kaibuturan ng iyong mga buto, para bang bawat selula sa iyong katawan ay pinupunit. Ang iyong kaluluwa ay parang tinutusok ng karayom sa ilalim ng marahas na kapangyarihan. Unti-unting nanigas ang iyong katawan. Ang pagkakaroon ng immortal na katawan ang unang hakbang para maging isang vampirang nilalang. Pero agad mong napansin na mayroong mali, dahil napansin mong unti-unting nagiging malabo ang iyong kamalayan. Para kang nagpuyat ng 3 araw at 3 gabi, at ang buong pagkatao mo ay tuluyan ng mahuhulog sa isang walang hanggang pagkakatulog.
Agad mong naunawaan na ito ay isang kakaibang kapangyarihan na sumasakop sa iyong isipan. Kung hindi mo ito kakayanin, tuluyan kang magiging isang tunay na vampira. Hindi ito ang resulta na gusto mo. Bagamat makapangyarihan ang mga vampirang nilalang, mayroon silang isang kahinaan, mabagal ang kanilang pag-iisip at mahirap para sa kanila na magkaroon ng karunungan. Sinikap mong labanan ang kakaibang kapangyarihang ito, para hindi manghina ang iyong kamalayan. Pagkalipas ng 2.5 minuto, ang iyong katawan ay nawalan na ng kulay, namumutla na parang isang puting papel. Ang iyong mga mata ay naging kulay dugo rin, at sa gitna ng iyong kakaibang anyo ay may halong matinding pagnanasang pumatay. Tumubo pa ang isang pares ng itim na mga pakpak sa iyong likuran. Nagtagumpay kang mabuhay. Nakuha mo rin ang kapangyarihan ni Jiang Chen. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan mo na ang iyong kalagayan. Si Liu Roxo ay naging si Hanba, habang ikaw naman ay naging si Jiang Chen. Si Jiang Chen ay isa sa 4 na hari ng mga vampira, at siya ang pinakamalakas sa kanila. At sa ilang mga alamat, si Jiang Chen ay sinasabing nagmula sa esensya ng dugo ng maalamat na si Pang Wu. Kahit na hindi ito totoo, walang duda na ipinapakita nito ang lakas ni Jiang Chen. Habang nararamdaman ang kapangyarihan sa iyong katawan, halos mamatay ka sa sobrang kagalakan. Napakalakas na kapangyarihan kasama pa ang talino ng isang buhay na tao. Sino pa sa mundong ito ang makakapigil sa akin? Agad mong sinipa ang takip ng kabaong at lumabas dito. Sumunod din sa paglipad palabas si Liu Roxo. Ang kanyang mga mata na puno ng pagnanasang pumatay ay nakatitig ng masama sa iyo. Nang makita ito, hindi mo maiwasang kumunat ang noo. Kung tama ang pagkakatanda ko. Sa nakaraang buhay, matapos maging si Hanba si Liu Roxo, wala siyang kamalayan bilang isang buhay na tao. Ang tanging natira ay puot. Ang unang bagay na ginawa niya pagkagising niya ay pumunta sa Shanghai University of Science and Technology. Pinatay niya ang lahat ng taong nang-api sa kanya. Ngunit sa buhay na ito, para manako ang kapangyarihan ni Liu Roxo. Sa pilitan mo siyang hinalikan ng ilang oras. Hindi kaya niya gustong maghiganti ngayon. Sa pag-iisip nito, agad mong pinakawalan ang buong lakas mo. Kung maglakas loob si Liu Roxo na gumalaw, gagantay ka rin ng walang awa. Tutal, sa mundong ito ngayon, ang kaayusan ay tuluyan ng nagbago. Tanging ang malalakas lang ang may karapatang mabuhay. Sa sandaling ito, ang magagandang mata ni Liu Roxo ay naging kulay dugo, at ang buong katawan niya ay naglalabas ng walang katapusang pagnanasang pumatay. Ang temperatura sa paligid ay tumataas din kasabay ng kanyang aura, at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay unti-unting nagiging lava. Ito ba ang kapangyarihan ni Hanba? Umungol ka at agad na umalis sa lupa. Kahit na dahil sa iyo kaya ako nakuha ang ganitong kapangyarihan, dahil gusto mo akong patayin. Huwag mo akong sisisihin sa pagiging walang awa. Agad kang nag-teleport sa harap ni Liu Roxo. At sinakol mo siya sa leeg. Sa sandaling ito, ang bigat ng iyong kapangyarihan ay tuluyang bumalat kay Liu Roxo. Hindi tulad mo na naging si Jiang Chen, si Liu Roxo na naging si Hanba ay ang diyosa ng tagtuyot. Mayroon siyang kapangyarihang kontrolin ang panahon. At kahit na wala kang ganoong klaseng pambihirang kakayahan, mayroon ka namang natatanging bigat ng kapangyarihan bilang hari ng mga vampira, tulad ng isang emperador ng mga tao. Sa sandaling ito, kahit gaano pa kalakas si Hanba, kailangan niyang sumuko. Sa madaling salita, magaling si Liu Roxo sa malayo ang labanan. Habang ikaw naman ay walang talo sa malapitang laban. Nang maramdaman ng iyong makapangyarihang aura bilang hari, agad na nawalan ng kakayahang lumaban si Liu Roxo. Ang dati niyang kayabangan ay ganap na naglaho. Sa sandaling ito, para siyang isang maamong tupa, ngunit ang kanyang magagandang mata ay mayroon pa ring bahid ng hinanakit. Lumapit ka sa kanyang tainga at bumulong, naiintindihan mo ba ang sinasabi ko? Hindi sumagot si Liu Roxo, at may bahid ng pagkalito sa kanyang mga mata. Nang makita ito, hindi mo maiwasang umiling. Mukhang si Liu Roxo ay wala pang sariling kamalayan. Marahil ito ang pinakapangunahing pagkakaiba ninyong dalawa. Siya mismo ay namatay na ng isang beses. Matapos mamatay, muli kang nabuhay dahil sa isang kakaibang kapangyarihan. Kahit na nagkamit ka ng malakas na kapangyarihan, wala ka pa ring pinagkaiba sa ibang masasamang nilalang. At hindi lang sa umasa ka kay Liu Roxo para maging si Haring Jiang Chen. Hindi man lang naapektuhan ang kamalayan ko. Kung ganoon, sakto para subukan ang bago kong kakayahan. Pagkasabi mo niyan ay kinagat mo ang leeg ni Liu Roxo. Ang kanyang leeg na parang sa isang sisna ay napakahaba, kahit na pagkatapos mamatay at maging isang vampira. Napakaganda pa rin niya at kaakit-akit. Wala kang anumang awa na ipinakita. Diretsyong tumusok ang matutulis mong ngipin sa kanyang leeg.
Natural na nanginig ang katawan ni Liyurasu. Ngunit sa harap ng iyong kapangyarihan, wala siyang kakayahang lumaban. Pagkalipas ng 2.5 minuto, dahan-dahan mong binitawan si Liyurasu. Matapos maging si Jiang Chen, mayroon kang 3 kakayahan. Unang kakayahan, aura ng hari ng mga patay. Mayroon itong epekto ng pagsupil sa lahat ng bagay at kaya ringhoan ang mga buhay na tao para maging mga zombie. At mag-iiwan ng tanda ng pagkaamo at alipin. Ikalawang kakayahan, walang kamatayan. Ang iyong katawan ay sukdulan sa tibay, at maaari kang magpagaling gamit ang sariwang dugo. Ikatlong kakayahan, pumatay para mag-evolve. Pumatay ng mga nilalang para palakasin ang sarili ng walang masamang epekto. Ang ginamit mo kay Liyurasu kanina ay ang unang kakayahan, ang aura ng hari ng mga patay. Si Liyurasu mismo ay isang zombie, at ang lakas niya ay halos kapantay ng sa iyo. Hindi ka sigurado kung makakapag-iwan ka ng tanda ng pagkaamo at alipin sa kanya. Kaya tinitigan mo si Liyurasu mula ulo hanggang paa. Hindi mo siya napagmasdan ng mabuti noon. Ngayong tinitingnan mo siyang maigi, hindi mo maiwasang humanga sa iyong isipan. Si Liyurasu, sa pangangatawan man o hitsura, ay talagang namumuna. Ang kanyang mapatla at walang bahid ng dugong pisngi ay nagpapakita ng isang kakaibang ganda. Kasabay nito, nakatingala rin sa iyo si Liyurasu. Nagkatitigan kayo. Biglang nagkaroon ng koneksyon sa pagitan ninyo ni Liyurasu. Labis kang natuwa, nagtagumpay ako. Dahil sa koneksyong ito, maaari mong utusan si Liyurasu na gawin ang kahit ano, at hindi siya manlalaban. Sa sandaling ito, kayong dalawa ay nag-iisa. Kung ito ay isang taong may mahinang kalooban, malamang ay may gagawin na silang iba. Ngunit wala kang ganoong iniisip. Kahit na may gawin ka, hindi ngayon ang oras. Dahil kanina noong nasa kabaong ka, narinig mong may papalapit sa labas, at narinig mo ng malinaw ang kanilang usapan. Biglang nanlamig ang iyong tingin. Kung ganoon, tutulungan muna kitang maghiganti. Pagkasabi niyon, tumingin ka sa malayo. Matapos makuha ang kapangyarihan ni Jiang Chen, ang iyong mga kakayahan ay mas malakas ng ilang dosenang beses kaysa sa ordinaryong tao. Sa isang tingin lang, natuntun mo na sina Master Kongshu at Guro na tumatakas. Kaagad, iwinasiwas mo ang iyong mga pakpak at lumipad patungo sa kanila. At si Leo, na naging alagad mo na. Si Rasu ay masayang sumunod. Samantala, 1 kilometro ang layo, si Master Kongshu. Pagkatapos tumakbo ng 2.5 minuto, ay halos mamatay sa pagod. Humihingal siya habang panay ang lingon sa likuran. Iniwan mo akong mag-isa roon. Sa natakot ako, Mayabang na sinabi ni Master Kongshu. Bigla siyang ngumiti ng malaswa. Mataba, binibini. Kahit na muling nabuhay si Liyurasu, hindi siya makakahabol kaagad. Bakit hindi tayo? Kung talagang natalo niya si Liyurasu, hindi ako mag-aatubiling ibigay ang sarili ko sa kanya. Tutal, pare-pareho lang naman iyon. Hindi na sana ako lugi. Pero itong isang to ngayon, nakakainis talaga. Noong malapit nang magalit si Guru, bigla niyang nakita sa likuran ni Master Kongshu, isang bangkay na dahan-daang umaahon mula sa lupa. Sumigaw sa takot si Guru, nanlambot ang kanyang mga binti at napaupo na lang siya sa lupa. Anong problema? Nagtatakang tumingin si Master Kongshu sa kanyang likuran. Halos atakihin siya sa puso sa takot, dahil sa harap niya ay isang halimaw. Sumigaw si Master Basho, hinayla si Guru at tumakbo. Ngunit pagkalipas ng 2.5 segundo, huminto siya sa pagtakbo. Dahil sa sandaling iyon, napapaligiran na sila ng mga halimaw. Hindi mabilang na halimaw ang nagsilabasan mula sa lupa. Umaabot sa ilang dosina ang kanilang bilang. Ang mga halimaw na ito ay mga mababang uri lamang na walang sariling isip. Ang alam lang nila ay pumatay ng pumatay. Sa pagdami ng mga halimaw sa paligid, tuluyan nang nagpanik si Guru. Mama Master, kaya mo ba sila? Bilis, patayin mo ang mga halimaw na yan. Pagkarinig nito, nautal-yutal si Master Basho at walang masabi. Magaling lang siya sa panloloko ng tao, pero kapag totoong multo na ang kaharap, hindi niya alam kung anong gagawin. Saka ang mga halimaw sa harap nila ay tila walang katapusan, at padami ng padami ang bilang. Punyeta, bahala na, nagpa siya si Master Basho sa kanyang isip. Mahigpit niyang hinawakan ang kahoy na espada at bigla itong isinaksak sa katawan ng isang halimaw. Pero ang kahoy na espada ay walang nagawang pinsala sa halimaw. Punyeta, sana pala hindi na lang ako sa Shopee bumili ng espada, sabi ni Master Basho na puno ng pagsisisi. Pero huli na ang lahat. Ang mga halimaw ay hindi nagatubili. Para silang alon na lumamon kay Master Basho.
Hindi man lang siya nakasigaw. At tuluyan na siyang naglaho sa mundo. Gumuho ang mundo ni Guro habang pinapanood ang nangyari. Inay, gusto ko nang umuwi, *B. Sinong pwedeng sumagip sa akin? Ayoko pang mamatay. Walang tigil ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Matapos patayin si Master Basho, ang mga halimaw sa paligid ay agad na dumumog kay Guro. Dahil sa takot, ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay ang kamatayan. Pero pagkalipas ng 2.5 minuto, wala pa ring nangyayari sa kanya. Nagtatakang iminulat ni Guro ang kanyang mga mata. Bakit buhay pa ako? Bigla, isang matangkad, gwapo, at makisig na lalaki, na parang kasing tikas ng author, ang lumitaw sa harap niya. Ang taong ito ay may angking kakaibang lakas, na para bang isa siyang ipinanganak na pinuno. Sa susunod na sandali, kumilos ang lalaki. Isang pulang dugong liwanag ang sumabog mula sa kanyang palad. Lahat ng mga halimaw sa harap niya ay parang gawa lang sa papel. Lihim na natuwa si Guro sa kanyang puso. May dumating talaga para iligtas ako. At ang dumating, syempre, ay ikaw, isang napakagwapong nilalang. Sa loob lamang ng 2.5 segundo, natalo mo na ang lahat ng mga halimaw. Ang mga halimaw ay mayroon ding mga antas. Mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, ito ay A, B, C, D, E, F, G. At ang mga halimaw na ito, kahit marami, ay mga pinakamahihinang F-class na halimaw lamang. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Ako si Guro. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Hindi napigil ang itanong ni Guro habang kinikilig na nakatingin sa'yo. Lumingon ka para tingnan si Guro. Hindi naman siya pangit. Maituturing siyang isang pambihirang ganda, kaya lang dahil sa matinding takot. Mukha siyang sobrang pagod at kumalat na ang kanyang magandang makeup sa mukha. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Ayoko lang na mamatay ka ng maaga. Ha, ganito ba talaga magsalita ang mga malalakas? Laging may malalim na kahulugan. Kuya Pogi, isa ka bang Superman? O isang maalamat na taong may kapangyarihan? Pwede mo ba akong protektahan mula ngayon? Kahit anong ipagawa mo, gagawin ko, sabi niya habang kumakaskes sa braso mo. Dahil sa madalas na pag-eehersisyo, maganda ang pangangatawan ni Guro. Kahit sinong normal na lalaki ay hindi makakatanggi sa tukso ni Guro. Pero sadyang hindi ka normal. Isang pares ng braso na naging una na ng libo-libo. At mga labing natrikman na ng 10,000. Isa ka lang piraso ng bulok na karne. Napasigaw sa sakit si Guro, nakatingin sa iyo na puno ng hinanakit. Kuya Pogi, anong ibig mong sabihin dyan? Nasasaktan mo ako, wala lang to. Hindi sapat ang lakas ko para protektahan ka. Pero may kaibigan ako, siguro kilala mo siya. Siguradong mapoprotektahan ka niya. Sino? Nasa likuran mo lang siya. Ha? Huwag. Pasensya na. Gusto pa sanang humingi ng tawad ni Guro. Pero huli na ang lahat. Sa mga sandaling ito, sa wakas ay napagtanto na niya kung bakit mo siya iniligtas kanina. Dahil gusto mong si Leo Rockzu mismo ang maghiganti. Hindi nagtagal, tuluyan ng nalagutan ng hininga si Guro. Itinapon siya ni Leo Rockzu sa isang tabi na parang isang patay na aso. Pagkatapos, ang mga mata niyang puno ng pagnanasang pumatay ay muling bumalik sa normal, na para bang walang nangyari. Sa mga sandaling iyon, lahat ng mga napaslang na masasamang nilalang sa paligid ay nagsimulang maglabas ng isang kakaibang pulang ilaw. Anong nangyayari? Kailanman ay hindi ka pa nakaranas ng ganitong sitwasyon. Ngunit sa sumunod na segundo, isang mas kakaibang pangyayari ang naganap. Lahat ng katawan ng masasamang nilalang ay biglang naging mga bowl ang pulang ilaw na pumasok sa iyong katawan. Sinubukan mong pigilan ang mga ito, ngunit wala kang naramdamang anumang panganib. Habang patuloy na pumapasok ang mga bowl ang ilaw, ang iyong lakas ay patuloy ring tumataas. Hindi nagtagal, naunawaan mo na ang lahat. Ang isa sa iyong mga kakayahan ay ang ebolusyon sa pamamagitan ng pagpaslang, ang kakayahang pumatay ng kahit ano para mag-evolve. At wala itong anumang masamang epekto. Tila espesyal lang talaga ang mga masasamang nilalang na ito. Pagkatapos mamatay, direkta silang pumapasok sa iyong katawan para palakasin ka. Kung ganun, ano pa ang hinihintay ko? Tiningnan mo ang buong malawak na libingan. Isang ngiti ang lumitaw sa iyong mukha.
Para sa iba, ang libingang ito ay siguradong isang nakakatakot na lugar. Ngunit para sa iyo, ito ang pinakamagandang lugar para magpalakas. Sa buong malawak na libingan, tinatayang mayroong hindi bababa sa 10,000 masasamang nilalang. Habang pinagmamasdan ang ganitong mapanirang tanawin, ang ngiti sa iyong mukha ay lalo pang lumawak. Pagkatapos ay sumigaw ka ng malakas. Nang makitang pumikilos ka, sumali na rin sa laban si Leo Rockzoo. Taglay niya ang kapangyarihan ng isang hanyo na kayang kontrolin ang panahon. Agad na lumitaw ang mga daloy ng kumukulong lava sa paligid ni Leo Rockzoo, madaling pinupuksa ang malalaking grupo ng masasamang nilalang. Hindi mo maiwasang medyo mainggit sa tanawing ito. Kung isahang laban ng pag-uusapan, siguradong ikaw ang mas malakas. Dahil bilang isang hari, iilan lang ang makakatagal sa iyong presensya. Pero kung bilis ng pagpatay ang pag-uusapan, mas magaling pa rin si Leo Rockzoo. Nagpatuloy ang labanan. Sunod-sunod na katawan ng masasamang nilalang ang naging purong enerhiya at pumasok sa iyong katawan. Bigla, naramdaman mong uminit ang iyong tiyan. Pagkatapos, para bang nagbukas ang lahat ng butas sa iyong balat. Isang matinding pakiramdam ang biglang bumalot sa iyong isipan. Nag-level up ka. Naka-level up ako. Ayon sa sistema ng antas ng mga human blood rune user. Ikaw ngayon ay dapat nasa ikalawang antas na, pero ang tunay mong lakas sa pakikipaglaban ay higit pa sa ikalawang antas. Alam na alam mo na isa kang kakaibang nilalang ngayon, hindi ka kabilang sa mga masasamang nilalang o sa mga blood rune user. Para malagpasan ng isang blood rune user ang unang antas, kailangan nilang patuloy na unawain ang kanilang sarili. Pero para sa'yo, hindi mo na kailangan nun. Ang kailangan mo lang gawin ay pumatay para tumaas ang iyong lakas. Sa nakaraang buhay, ang pinakamalakas na blood rune user ay umabot sa ika-9 na antas. Iniisip mo kung gaano kakalakas kapag nalampasan mo ang ika-9 na antas. Hindi mo maiwasang isipin ng isang tao. Sa dati mong buhay, mayroong isang nilalang na tinatawag na Empress. Bigla na lang siyang lumitaw at sabay na ginaisin ang 18 blood rune. Sa loob lang ng 3 taon, narating niya ang ika-9 na antas. Mag-isa niyang kayang harapin ang hindi mabilang na masasamang nilalang. Ang pagdating niya ay walang dadang ang huling pag-asa ng sangkatauhan. Sa dati mong buhay, para ka lang alitap-tap kumpara sa kanya na isang maningning na buwan. Pero ngayon na isa ka ng Jiang Chen, tiyak na may kumpiyansa kang malampasan ang Empress sa maikling panahon. O kahit pa tuluyang durugin siya. At sa sandaling iyon, isa na namang malaking grupo ng mga demonyo ang gumapang palabas mula sa ilalim ng lupa. Nang makita mo ito, hindi mo napigil ang matawa. Ang lahat ng ito ay sandamakmak na experience points. Agad kang kumilos ng mabilis at sumugod sa grupo ng mga demonyo. Tuwang-tuwa kang nagsimula sa paglipol. Sa loob lang ng 2.5 oras, nalipol mo ang libu-libong demonyo. Pero mas mabilis pa si Leo Rockzoo. Ang mga demonyong napatay niya ay umabot na sa daan-daang libo. Ang bilis ng paglabas ng mga demonyo ay hindi man lang makasabay sa bilis ng pagpatay ni Leo Rockzoo. At napansin mo rin, na tila nakuha ni Leo Rockzoo ang ilan sa iyong mga kakayahan. Ang mga demonyong pinapatay niya ay nagiging experience points mo rin. Dahil dito, sa loob lang ng 2.5 oras, umabot na sa ika-3 antas ang lakas mo. Tinignan mo ang iilang natitirang mga demonyo, at nagplanong lumipat ng lugar para mag-grind ng experience. Sa ngayon, ang hindi nawawala sa mundong ito ay mga demonyo. Hindi mo kailangang manatili rito at hintayin ang isa-isang pagkabuhay muli ng mga demonyo. Sa dati mong buhay, ang Technology University na pinasukan mo ay itinayo sa ibabaw ng isang malawak na libingan. Kung walang magiging aberya, iyon dapat ang lugar na may pinakamaraming demonyo. Nang maisip mo iyon, hindi ka na nag-atubili at dumiretso ka na sa direksyon ng eskwelahan. Pero pagkalakad mo pa lang ng 2.5 metro, nakaramdam ka ng isang napakalakas na presensya na mabilis na papalapit sa iyo. Base sa paunang tansya, isa itong A-rank na demonyo. Sa sumunod na segundo, 2 anino ang lumitaw sa iyong harapan. Nang makita mo ito, napangisi ka. Isa pala itong blood pattern. Mayroon siyang kulay dugong pattern ng 9-tailed fox sa kanyang dibdib. Ito mismo ang marka ng isang blood pattern. Sa sandaling ito, ang babae ay desperadong tumatakbo. Dahil may sinusundan siyang isang nakakatakot na demonyo. Nakasuot ang demonyo ng itim na dragon robe. Naglalabas ng makapal na itim na enerhiya sa buong katawan, at may hawak na itim na mahabang espada.
Ito pala ang A-rank na demonyong si King Zongguo. Sa dati mong buhay, nasaksihan mo na ang bagsik ng demonyong ito. Isa siyang emperador mula sa Warring States period, na nabuhay muli dahil sa isang kakaibang kapangyarihan. Hindi lang siya malakas, nagkamit din siya ng isang kakayahang para lamang sa mga emperador. Medyo may pagkakahawig kayo sa puntong iyan. Sa nakaraang buhay, nakakatakot ang lakas ni King Zongguo. Walang sino man ang makalaban sa kanya. Pero ngayon, hindi ka natatakot ni Katie Ting. Dahil sa nakaraang buhay, sa isang kumpas lang ng kamay ni Liu Roxu, winasak niya si King Zongguo. Noong nakaraang buhay, kayang-kayang patayin ni Liu Roxu ang Zongguo Corpse King. Naniniwala kang kaya niya rin itong gawin sa buhay na ito. Sa mga oras na ito, ang babaeng nakaputi ay palapit na ng palapit sa iyo. Marahil dahil sa sobrang kaba, hindi napansin ng babae ang iyong presensya. Kaya naman, dir-diretso siyang bumangga sa iyo. Dahil malakas ang katawan mo, hindi ka man lang nasaktan. Pero kawawa ang babaeng nakaputi. Ang pagbangga niya sa iyo ay parang pagbangga sa isang pader na bakal. Agad siyang tumilapon palayo, napasigaw sa sakit ang babae. Hinihingal siyang tumingin sa iyo. Bibilis, tumakbo ka. May halimaw sa likod, talaga. Sa tingin mo ba, hindi ako halimaw? Doon lang napansin ng babaeng nakaputi na mayroong mali. Ang lugar na ito ay isang malawak na libingan. Puno ng mga puntod ang paligid. At kahit mukha kang taong buhay, mapatla ang iyong balat at walang bahid ng dugo, at mayroon kang mahabang buhok na kulay pilak. Pati ang iyong mga mata ay kulay dugo. Nang mapagtanto niya ito, tuluyan nang bumagsak ang loob ng babae. Hindi niya alam kung bakit siya ganoon kamalas, may isang haring bangkay na humahabol sa kanya sa likuran. Ngayon, may isa na namang masamang nilalang na humaharang sa daan niya. Mukhang katapusan ko na talagang si Liu Yi. Malinaw na nakuha ko ang template ng isang bida, pero mamamatay lang pala ako ng kaawa-awa sa libingang ito. Hindi talaga ako makapapayag. Nang marinig iyon, medyo hindi ka makapagsalita. Mukhang mahinhin at tahimik ang babaeng ito. Bakit parang isip bata siya? Pero, isa sa 10,000 lang ang kayang magpagising ng marka ng dugo. Hindi ka labisang sabihing isa siyang bida. Mabilis na dumating sa harap mo ang haring bangkay ng Warring States. Bulok ang buong katawan nito at naglalabas ng malamig at masamang aura. Pagkakita sa iyo, hindi siya agad kumilos, sa halip ay walang tigil kanyang tinititigan. Ang isang A-level na masamang nilalang ay mayroon ng talino, at habang tumatagal ang buhay niya, lalo ring tumataas ang kanyang talino. Sa huling yugto, ang mga makapangyarihang masamang nilalang ay wala ng pinagkaiba sa mga tao. Kasabay nito, tinititigan mo rin ang haring bangkay ng Warring States. Siguro dahil kagigising lang nito. Sa ngayon, mahina pa ang lakas ng haring bangkay ng Warring States. Kaya naman, iwinagayway mo ang iyong kamay at sinenyasan si Liu Roxu na tapusin na siya. Ang ganitong klaseng kalaban ay hindi mo na kailangang personal na harapin. Kayang-kaya na siyang tapusin ni Liu Roxu ng madali. Pero sa sandaling iyon, biglang nagsalita ang haring bangkay ng Warring States. Siya. Kinuha niya ang gamit ko. Kunin mo pabalik. At magiging magkakampi tayo. Isang malamig at paos na boses ang lumabas mula sa bibig ng haring bangkay ng Warring States. Masasabing isa itong wika, pero mas parang bulong ng isang demonyo. Nang marinig ito, ngumisi ka ng malamig. Oh, mayroon ka na palang paunang talino. Ano? Mukhang hindi talaga kita pwedeng hayaang lumakas pa. Kung hindi, siguradong magiging banta ka sa hinaharap. Pagkasabi pa lang niyan, kumilos na agad si Liu Roxu. Biglang bumulwak mula sa kanyang buong katawan ng isang nakapapasong aura. Sunod-sunod na rumagasang tunaw na bato ang sumugod patungo sa haring bangkay. Nanigas ang ekspresyon ng haring bangkay ng Warring States, at dali-dali niyang iwinasiwas ang mahabang espada sa kanyang kamay. Isang lilang imahe ng isang higanteng dragon ang lumitaw, at direkta nitong hinarang ang atake ni Liu Roxu. Kasunod nito, marami pang lilang higanteng dragon ang lumitaw, at sabay-sabay na sumugod kay Liu Roxu. Tila lalamunin na siya ng mga ito. Gayunpaman, hindi ka man lang nataranta. Kahit na malakas ang haring bangkay ng Warring States, kulang pa rin ang lakas niya para talunin si Liu Roxu. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw sa katawan ni Liu Roxu ang mga ahas na gawa sa apoy. Ang mga ahas na apoy na ito ay naglalabas ng kanilang mga dila, kahit nakaharap pa nila ang mas malalaki ng ilang beses na lilang higanteng dragon, hindi sila natakot ni Katie Ting. Sa sumunod na segundo, hindi mabilang na ahas na apoy ang sumugod sa mga lilang higanteng dragon.
Ang mga ahas na apoy na ito ay tila mayroong nakakatakot na kakayahang tumunaw, at direkta nilang sinunog ang mga lilang higanteng dragon. Mamatay ka na. Isang salita ang binitawan ni Leo Rockzu, mamatay. Agad na tuluyang nilamon ng mga ahas na apoy ang haring bangkay ng Warring States. Sumigaw ito sa sakit at nawalan na ng kakayahang lumaban. Noong malapit ng tuluyang mawasak ang kaluluwa ng haring bangkay, mabilis mong pinatigil kay Leo Rockzu ang apoy. Pagkatapos, hinawakan mo ng isang kamay ang leeg ng haring bangkay. Diretsyong sinugutan ng iyong matutulis na kuko ang balat nito. Sa sumunod na segundo, isang patak ng dalisay na dugo ni Jiang Chen ang pumasok sa katawan ng haring bangkay ng Warring States. Ang haring bangkay ng Warring States na ito ay hindi mahina. Kaysa hayaan siyang mamatay, mas mabuting maging alagad ko na lang siya. Matapos makuha ang iyong dalisay na dugo, ang buong katawan ng haring bangkay ay patuloy na binabago. Ang mga dati niyang sugat ay mabilis na gumaling. Sa kanyang kamalayan, nagkaroon din siya ng koneksyon sa iyo. Simula sa sandaling ito, ang buhay ng haring bangkay ng Warring States ay nasa iyong mga kamay na. Hanggat gugustuhin mo, isang isip mo lang ay kaya mo nang puksain ang haring bangkay. Panginoon, tumingin sa iyo ang haring bangkay ng Warring States na may manhid na mga mata. Nang makita ito, tumango ka ng may kasiyahan. Ang haring bangkay ng Warring States ay orihinal na isang A-level na masamang nilalang lang, pero pagkatapos ng pagbabago, direkta itong umabot sa S-level. Tandaan mo, kahit si Leo Rockzu sa dati niyang buhay ay isang double S-level lang. Sa ngayon, ang lakas ng haring bangkay ay sapat na para wasakin ang buong sangkatauhan, model. Pagkatapos ay tingnan mo si Liu Yi sa gilid. Ikaw na ang susunod, kuya. Huwag mo akong patayin, malaki ang pakinabang ko. Kung hahayaan mo akong mabuhay, magiging alipin mo ako. Nanginginig sa takot si Liu Yi habang nasasaksihan ang lahat. Sobrang lakas ng lalaking ito. Ang nakakatakot na haring bangkay, hindi man lang mapantayan kahit ang babaeng nasa tabi niya. Kung ang isang malakas na babae ay handang sumunod sa lalaking ito, gaano kaya siya kalakas? Narinig kong kinuha mo ang gamit ng haring bangkay na ito. Ano yun, Patanjin? Sabi mo na may malaking interes. Pagkarinig nito, nalungkot ang mukha ni Liu Yi. Kuya, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Nakakita lang ako ng isang puno na may isang pulang prutas. Tapos nauhaw ako kaya kinain ko agad. Pero pagkatapos kong kainin, bigla na lang lumabas ang halimaw na ito mula sa lupa at hinabol ako. Pulang prutas. Pagkatapos mong kainin, naramdaman mo bang uminit ang buong katawan mo? Oo, tama. Kuya, nakakain ka na rin ba nito? Hindi ka nagsalita pagkarinig mo. Sa halip, tinitigan mo ang kakaibang marka ng dugo sa dibdib ni Liu Yi. Ang marka ay hugis siyam na buntot na sorrow. Sa sandaling iyon, naglalabas ito ng kakaibang liwanag. Naramdaman ni Liu Yi ang iyong tingin. Umatras siya ng 2 hakbang dahil sa takot, pero nabangga niya si Leo Rockzu. Nagkatinginan silang dalawa. Ang mga mata ni Leo Rockzu ay puno ng galit na gustong pumatay. Halos maihi sa salawal si Liu Yi. Nang inag ang kanyang katawan, naramdaman niyang mas ligtas siya sa tabi mo. Mukhang nakakain nga siya ng bunga ng milagro. Ang bunga ng milagro ay isang napaka-espesyal na bagay. Kung kakainin ito ng ordinaryong tao, magiging isa siyang may marka ng dugo. Kung kakainin naman ng may marka ng dugo, may posibilidad na lumakas pa ang marka nito. At kung isang demonyo ang makakakuha nito, mas lalo pang tataas ang antas ng kanyang pagiging nakakatakot. Hindi mo inasahan na ganito kaswerte ang babaeng ito. Sa unang araw pa lang ng katapusan ng mundo, nakakain na siya ng bunga ng milagro. Talagang may swerte rin ang mga tanga. Wala. Mula ngayon, manatili ka na lang sa tabi ko. Pagkasabi mo noon, iniunat mo ang iyong daliri kay Liu Yi. Kahit takot si Liu Yi, hindi siya lumaban. Hinayaan kanyang sugatan ang kanyang maputing leeg gamit ang matutulis mong kuko. Sa susunod na segundo, nagkaroon ng koneksyon sa inyong dalawa. Pero hindi mo siya ginawang isang halimaw. Dahil marami ka ng halimaw na kasama. Maganda ring may isang taong nabubuhay para maging balanse. Walang naramdamang kakaiba si Liu Yi. Ang naramdaman lang niya ay mas magaan na ang tingin niya sa'yo ngayon. Kuya, mula ngayon, ako na ang numero 1 mong alagad. Anong pangalan mo? Siya ba si ate? Isa rin ba siyang halimaw? Ang puti ng balat niya. Nakakainggit. Ngayon, wala na ang kaba ni Liu Yi. Daldal na siya ng daldal na parang loro. Aamba ka sanang magsalita nang bigla kang makarinig ng mga yabag sa paligid. Sa susunod na segundo,
Pinalibutan ka ng 100 taong may marka ng dugo. Kumunat ang noo mo. Sa muli mong pagkabuhay, hirap mong nakuha ang kapangyarihan ni Jiang Chen, at nakakuha ka ng 2 magagandang babae at 1 malakas na tauhan. Huwag mong sabihin sa simula pa lang ng magandang buhay na ito, target ka na agad ng mga opisyal. 100 taong may marka ng dugo ang ipinadala para lang patayin ka agad. Kahit nagtataka ka, hindi ka man lang kinabahan. Sa lakas mo ngayon, kahit libu-libong may marka ng dugo pa ang sabay-sabay na lumitaw. Kaya mo silang patayin sa isang pitik lang. Pero bago ka pa man kumilos, itinupi ni Liu Yi ang kanyang manggas at hamarang sa harap mo. Kuya, huwag kang matakot. Ako na ang bahala sa kanila. Habang sinasabi yun, handa na niyang ilabas ang tunay na anyo ng marka ng dugo niya at labanan sila hanggang mamatay. Nang makita ito, napailing ka na lang at hinayla mula sa likod ang nakatali niyang buhok. Kahit na gusto mong mamatay, hindi mo naman kailangang magmadali ng ganyan. Pumunta ka sa likod. Pagkarinig nito, agad na napangiti si Liu Yi. At masayang nagtago sa iyong likuran. Noong handa ka ng kumilos, isang binatang nakasuot ng combat suit ang lumapit. Kayo po si Zhou Tian, di ba? Ako si Zhao Shan, kapitan ng Blood Pattern Squad ng lungsod ng Jianghai. Ayon sa aming mga pagsusuri, may malakas na kakaibang pagbabago ng enerhiya sa malapit. Tila lumitaw ang isang nakakatakot na halimaw. Espesyal kaming ipinadala ni Kapitan Li para tulungan kayo. Iyon pala, 2.5 oras ang nakalipas. Nasaksihan ni Kapitan Li ng Distrito Militar ng lungsod ng Jianghai sa pamamagitan ng satellite surveillance ang nakakatakot mong lakas at ni Liu Rockzu. Kaya naman naisipan niyang hikayatin kang sumanib sa kanila. Dahil sa pagsalakay ng mga halimaw, ang pinakakailangan ng sangkatauhan ay mga blood pattern user. Kung ang isang malakas na tulad mo ay sasali sa militar, tiyak na mapapatahimik ang sakuna sa pinakamaikling panahon. Nagkataon na sa mga oras na iyon, lumitaw ang Warring States Corps King. East longitude 116 na degree, 45 minuto, 1:10. South latitude 39 na degree, 545 minuto. Alam ni Kapitan Li na dumating na ang kanyang pagkakataon. Dahil sa tingin niya, kahit gaano ka pa kalakas, hindi mo pa rin tiyak na kayang harapin ng isang A-level na halimaw. Kaya ipinadala niya ang Blood Pattern Squad para sumuporta. Matapos malaman ang katotohanan, napangiti ka at tumango. Iyon pala, nagkamali ka lang ng akala. Pero kasabay nito, naging malinaw din sa iyo ang isang bagay, at iyon ay minamanmanan ka na ng militar. Hindi na ito maiiwasan. Sa simula ng apocalypse, ang militar ang may pinakamalakas na puwersa. Kalaunan pa nga'y patuloy silang lumaban sa mga halimaw at nagtayo ng maraming kanlungan, malalaki man o maliliit. Sa dati mong buhay, kung hindi dahil sa proteksyon ng militar, malamang ay namatay ka na sa unang araw pa lang ng pagsalakay ng mga halimaw. Agad mong itinuro ang Warring States Corps King sa di kalayuan. Kapitan Zhao, ito ba ang nakakatakot na halimaw na tinutukoy mo? Bahagyang natigilan si Zhao Shan. Tumingin siya sa direksyong itinuturo mo. Kanina ay madilim pa, kaya hindi niya nakita ng malinaw ang itsura ng Warring States Corps King. Ngayong tiningnan niya ito ng malapitan. Agad na nanlaki ang mga mata ni Zhao Shan. Sa di kalayuan, nakatayo ang isang matangkad at malaking bangkay na nakasuot ng sirang-sirang dragon robe. Ang ibabaw ng bangkay ay bulok at napakaputla, at ang mga mata nito ay walang ekspresyon at manhid. Pero ang katawan nito ay naglalabas ng napakatinding nakakatakot na aura. Ay ito, isang A-level na halimaw. Hindi, mukhang mas malakas pa ito kaysa sa isang A-level na halimaw. Napasinghap si Zhao Shan at hindi napigil ang mapa-atres. Ngunit pagkatapos noon, may naisip na katanungan si Zhao Shan. Iyon ay, bakit napakatahimik ng halimaw na ito? Hindi man lang ito unang sumalakay. Sa kasalukuyang kaalaman ni Zhao Shan. Hindi niya talaga ito maiisip. Tutal, napakaikli pa lang ng panahon mula noong naging blood pattern user siya. Ginoo, huwag ninyong sabihing napasuko ninyo ang halimaw na ito. Pero paanong nangyari iyon, hindi mapigil ang sabi ni Zhao Shan. Ito lang ang tanging ideya sa kanyang isipan ngayon, bagamat napaka-imposible. Ito ang pinakaangkop sa sitwasyon. Napakatalino mo. Totoo ngang napasuko ko na ang halimaw na ito. Pero salamat pa rin sa inyo. Napakagalang na sinabi ni Zhou Tian. Noong nakaraang buhay, hindi naging blood pattern user si Zhou Tian, isa lang siyang mahinang ordinaryong tao. Kung hindi dahil sa mga kanlungang itinayo ng militar, marahil ay maaga siyang namatay sa kamay ng mga halimaw.
Ginoo, isa ka ngang tunay na nakakatakot na nilalang. Pati ang ganitong klaseng halimaw ay kaya ninyong pasukuin. Emosyonal na sinabi ni Zhao Shan. Pagkatapos, hindi niya napigil ang tingnan ang mga kasama ni Zhou Tian. Ang pinakamalapit kay Zhou Tian ay isang babaeng nakasuot ng pulang damit pangkasal. Ang babaeng ito, tulad ni Zhou Tian, ay may mukhang kasamputla ng papel. Walang buhay ang maganda niyang mga mata, at may kakaibang kulay pula na parang dugo. Isang tingin pa lang, hindi na napigilan ni Zhao Shan na kilabutan. Dahil sa pakiramdam ni Zhao Shan, hindi talaga mukhang buhay na tao ang babaeng ito. Sa halip, mas mukha siyang isang zombie. At sa sandaling iyon, biglang lumingon si Liu Rockzu at tumingin kay Zhao Shan. Nagkatitigan silang dalawa, sa isang iglap. Naramdaman ni Zhao Shan ang isang matinding kagustuhang pumatay, na para bang tinititigan siya ng isang demonyo mula sa impyerno. Nang walang anumang pag-aalinlangan, agad na ibinaling ni Zhao Shan ang kanyang tingin. Sa sandaling ito, nagsisisi na siya kung bakit pa niya nilapitan si Zhou Tian. Wala man lang normal na tao dito. Hindi kalabisang sabihin na lahat sila ay demonyo. At pagkatapos, biglang napatingin si Zhao Shan kay Liu Yi. Sa mga oras na ito, nakakapit si Liu Yi sa laylayan ng damit ni Zhou Tian, na may itsurang napaka-inosente. Maliban sa ilang natirang mantsa ng dugo sa kanyang katawan, sa ibang aspeto ay para siyang isang tipikal na kapitbahay na dalaga. Pero hindi talaga malilinlang si Zhao Shan sa itsura ni Liu Yi. Sa tabi ng isang demonyo. Magkakaroon ba ng mabuting tao? Baka sa lahat ng mga taong ito. Itong si Liu Yi ang pinaka nakakatakot. Siya yung tipo na lobo sa pananamit ng tupa. Sa pag-iisip nito, hindi na mamalayang lumayo si Zhao Shan kay Liu Yi. Sa takot na baka siya ang puntiryahin. May kailangan ka pa ba? Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Zhou Tian. Wala naman. Kaya lang, ngayong nagsimula na ang sakuna, Ginoong Zhou Tian, interesado ka bang sumali sa militar? Para mag-ambag ng lakas para sa sangkatauhan, muling sabi ni Zhao Shan. Sumali sa militar, pasensya na. Wala akong ganyang intensyon, diretsahang pagtanggi ni Zhou Tian. Dahil hindi niya naman talaga kailangang sumali sa militar. Sa kasalukuyang lakas ni Zhou Tian, kaya niyang bumuo ng mas malaki pang puwersa. Ang pagsali sa militar ay magiging hadlang lang sa kanya at hindi niya magagawa ang lahat ng gusto niya. Ginoong Zhou Tian, sigurado po ba kayong hindi ninyo pag-iisipan? Nag-aalangang tanong ni Zhao Shan. Hindi nagsalita si Zhou Tian. Malinaw na ang kanyang desisyon. Nang makita ito, wala nang masabi pa si Zhao Shan. Dahil sa huli, napakalaki ng agwat ng kanilang lakas. Kayang-kayang pasukuin ni Zhou Tian ang Zhanguo Huang. Kaya ang pagharap sa kanya ay napakadali lang, kayang-kaya siyang durugin gamit ang isang daliri lamang. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang walkie-talkie ni Zhao Shan. Report, may malawakang pagsalakay ng mga demonyo sa University of Science and Technology. Tinatayang nasa mahigit 10,000 demonyo ang lumitaw. Ang pinakamalakas ay B-class. Isang nagmamadaling boses ang narinig mula sa walkie-talkie. Nang marinig ang mga salitang iyon, agad na napakunot-noo si Zhao Shan. 10,000 demonyo. Isa itong napakalaking bilang. Kung lahat sila ay F-class lang, ayos pa sana. Kaya pa itong harapin ng mga blood-patterned warriors na tulad nila. Pero sa mga ito, ang pinakamalakas na demonyo ay umabot na sa B-class. Isang B-class na demonyo. Tanging ang mga second rank o mas mataas na blood-patterned warrior lang ang makakaharap dito. Nag-aalangang tumingin si Zhao Shan kay Zhou Tian. Malinaw na humihingi siya ng tulong kay Zhou Tian. At natural lang na naiintindihan ni Zhou Tian ang kanyang iniisip. Plano na talaga niyang pumunta sa Shanghai University of Science and Technology. Ngayon, makakagawa pa siya ng pabor sa militar. Pupunta rin naman ako sa university, kaya tutulungan ko na kayong ayusin ang problemang ito. Kalmadong sabi ni Zhou Tian. Nang marinig ito, agad na nagpakita ng pasasalamat si Zhao Shan. Salamat po, Ginoong Zhou Tian. Isa po talaga kayong mabuting tao na tagapagligtas ng lahat, puno ng emosyong sabi ni Zhao Shan. Kahit na napakasama at nakakatakot ang itsura ni Zhou Tian, wala ni isang normal na tao sa mga kasama niya. Pero kahit ganoon pa ang itsura nila, sa mata ni Zhao Shan, para itong dumaan sa napakaraming filter.
Naging siya ang pinakadakila at pinakamarangal na tao. Kung sa katapusan ng mundo, may ilan pang taong katulad ni Zhou Tian na nagsasakripisyo para sa iba. Ano pa ang dapat ikatakot sa mga halimaw? Napangiwi si Zhou Tian. Hindi na niya pinansin si Zhao Shan. Hindi niya alam kung ano ang iniisip nito. Kung nalaman niya, siguradong sasampalin niya ito ng ilang beses nang walang sabi-sabi. Anong kalokohan to? Ako ang ninuno ng mga Jiangshi, si Jiang Chen. Tinatawag mo akong mabuting tao. Ang layunin ko ay sakupin ang lahat ng halimaw. At bumuo ng sarili kong dinastiya. Paano mo matatawag na pagsasakripisyo yan para sa iba? Kabanata 9, ang paghihiganti ni Liu Roxu. Umalis si Zhou Tian sa libingan at agad na lumipad patungo sa Shanghai University of Science and Technology. May isang pares ng pakpak si Zhou Tian sa kanyang likuran at napakabilis ng kanyang paglipad. Kayang-kaya niyang higaitan kahit ang ilang sports car na may magandang performance habang bitbit si Liu Yi. Wala pang 15 minuto, nakarating na si Zhou Tian sa himpapawid ng Shanghai University of Science and Technology. Ngayon, ang buong universidad ay tuluyan ng sinakop ng mga halimaw. Hindi siya nagmadaling kumilos. Sa halip, inoobserbahan niya ang sitwasyon sa buong universidad. Mayroong humigit kumulang 30,000 halimaw. At sa buong universidad, ang mga estudyanteng nagising bilang mga bloodmark ay nasa 11 lamang. Hindi napigil ang mapabuntong hininga ni Zhou Tian. Sa kanyang nakaraang buhay, isa si Zhou Tian sa mga taong ito. Hindi na nagplanong maghintay pa si Zhou Tian at aatakehin na sana niya ang mga halimaw. Pero sa sandaling iyon, napansin ni Zhou Tian ang kakaiba kay Liu Roxu. Pagdating sa Shanghai University of Science and Technology, biglang nagbago ang buong pagkatao ni Liu Roxu. Naglabas ng matinding pagnanais na pumatay ang buong katawan niya. Nakatuon ang kanyang mga mata sa isang lugar. Pagkatapos, lalong naging galit na galit si Liu Roxu. Agad siyang sumugod sa kanyang target. Iyon ang lokasyon ng dormitoryo ng mga babae. Mukhang maghihiganti na si Liu Roxu, bulong ni Zhou Tian sa sarili. Binubuli si Liu Roxu bago siya mamatay, at mas pinili niyang magpakamatay at maging isang mapanaghiganting kaluluwa para paghigantihan sila. Pinatay na niya siguro dati, pero mukhang hindi ganoon ka-simple ang nangyari. Masasabing siguro ang punot dulo, pero bukod sa kanya, siguradong marami pang ibang kasangkot, tungkol naman sa paghihiganti ni Liu Roxu. Hindi siya pipigilan ni Zhou Tian. Sa katapusan ng mundo, walang halaga ang buhay ng tao. Kahit hindi pa sila mapatay ni Liu Roxu, mamamatay din sila sa ibang lugar. Kuya, pwede mo ba akong bitawan? Ang sakit ng buhok ko, medyo nagtatampong, sabi ni Liu Yi. Ang kanyang malalaking mata ay kaawa-awa, na para bang iiyak na siya anumang oras. Yumuko si Zhou Tian at tumingin kay Liu Yi. Kahit na naging alagad ni Zhou Tian si Liu Yi, hindi siya nakakuha ng masyadong malakas na kapangyarihan mula sa kanya. Sinadya ito ni Zhou Tian, dahil ayaw niyang masyadong maimpluwensyahan ito. Isang alagad na 100% sumusunod sa kanya, kayang-kaya ni Zhou Tian magkaroon ng kahit ilan. Pero magiging boring yun, muntik na kitang makalimutan. Ngumiti si Zhou Tian ng makahulugan, at pagkatapos ay tumingin sa walang katapusang mga halimaw sa ibaba. Naghanap siya ng pinakasiksikang lugar at direktang inihagis si Liu Yi. Ah, kuya, pinapatay mo ba ang sarili mong kapatid? Sa isang malakas na sigaw, direktang nahulog si Liu Yi. Hindi nagtagal, bumagsak siya sa lupa. Huhuho, paano man, isa pa rin akong magandang dilag. Wala ka talagang awa sa akin. Paano kung namatay talaga ako sa pagkakabagsak? Hinimas ni Liu Yi ang kanyang puweten habang may bahid ng hinanakit sa kanyang mukha. Ngunit ang hinanakit na ito ay nagtagal lang ng ilang segundo bago tuluyang maglaho, dahil ngayon si Liu Yi ay napapaligiran na ng hindi mabilang na masasamang demonyo. Ang daming demonyo. Anong gagawin ko? Ay, oo nga pala. Mukhang kaya ko pang mag-transform, sabi ni Liu Yi. Agad niyang pinaganya ang kapangyarihan ng blood tattoo. Ang blood tattoo sa kanyang dibdib ay bahagyang nagliwanag ng pulang ilaw. Kasunod nito, tuluyan siyang nagbago. Binalot siya ng isang puting liwanag. Nagmistyala itong isang uri ng baluti. At saka, sa sandaling iyon, sa likod ng puwete ni Liu Yi, bigla na lang tumubo ang 9 na puting buntot.
Ang mga buntot na ito ay napakaakit-akit, kahit na ang mga demonyo sa paligid nang makita ito ay hindi napigil ang matulala, apoy ng Chinkyu Nether. Agad na ginamit ni Liu Yi ang kanyang kapangyarihan. Isang bughaw berdeng apoy ang biglang lumitaw sa paligid niya. Sa sandaling paglitaw nito, agad itong sumugod sa mga demonyo sa paligid. Ungol asterisk ang epekto ng apoy ay napakalinaw. Kayang-kaya nitong patayin ang kahit sinong demonyo. Grabe! Ang lakas ko pala, bakit hindi ko ito napansin dati? Kung gayon, bakit pa ako matatakot sa mga demonyo? Mamatay kayong lahat para sa akin. Kung hindi ipinanganak ang tulad kong si Liu Yi. Ang landas ng pang-aakit ay mananatiling isang mahabang gabi. Narinig ko na wala pang nagiging venerable sa landas na ito. Simple lang, ako ang magiging venerable. Mayabang na sinabi ni Liu Yi, at muling lumabas mula sa kanya ang isang kayabangang parang bagets. Samantala, sa loob ng dormitoryo ng mga babae. Ngayon, ang buong dormitoryo ng mga babae ay bumagsak na. Lahat ng nakaligtas na estudyante ay nagtatago sa rooftop. Sa kabutihang palad, karamihan sa mga demonyo ay hindi gaanong mataas ang antas kaya mahirap para sa kanila na makarating sa rooftop. At sa rooftop, mahigit 10 babae ang nakaupong magkakadikit sa sahig. Nagpapakita ng kaba at takot sa kanilang mga mukha. Bukod sa kanila, sa isang sulok, mayroon ding isang lalaking nakahiga na may dilaw na buhok. Ang pangalan ng lalaki ay Wang Dalong, isang second-year student sa eskwelahang ito. Bago sumiklab ang sakuna, palihim siyang pumasok sa dormitoryo ng mga babae. At dahil doon, nandito siya ngayon. Sa mga sandaling ito, may yakap-yakap si Wang Dalong na isang babaeng nakasuot ng sexy at may magandang katawan. Iginagalaw ng babae ang kanyang baywang na parang ahas, at patuloy na gumagapang sa katawan ni Wang Dalong. Sarap, pagkaraan ng ilang minuto. Nagpakita si Wang Dalong ng isang nasisiyahang ekspresyon. Kuya Long, mahal na mahal kita, kailangan mo akong isama para mabuhay. Dinilaan ng babae ang kanyang mapang-akit na pulang labi at nagsalita ng may pang-aakit. Huwag kang mag-alala, kahit mamatay pa ang lahat, hindi kita hahayaang mamatay. Ha, oo nga pala. Samahan mo akong tingnan kung gaano karaming demonyo ang nagtipon sa ibaba, makahulugang sabi ni Wang Dalong. Ay, huwag po, Kuya Long. Nakakatakot ang mga masasamang nilalang na iyon. Natatakot ako. Sabi ng babae na may pag-aatubili, pero walang pakialam si Wang Dalong sa iniisip niya. Diretso niya itong hinayla papunta sa pasukan ng rooftop, sa pagitan ng ika-6 na palapag at ng rooftop. Mayroon lang isang maliit na pasukan at kadalasan ay kailangan pa ng hagdan para makaakyat. Kahit hindi marunong umakyat ng hagdan ang mga masasamang nilalang, parami ng parami ang nagtitipon dito. Kaya may posibilidad pa ring makaakyat sila. Dinala ni Wang Dalong ang babae sa bakana ng hagdanan. Isang tingin pa lang, agad na lumitaw ang inis sa kanyang mukha. T** ng asterisk na, padami ng padami ang mga masasamang nilalang na to. Hindi magtatagal at aakyat din sila sa rooftop, inis na sabi ni Wang Dalong. Ano na ang gagawin natin, Kuya Long? Mag-isip tayo ng paraan para makaalis dito. Sabi ng babae sa tabi niya sa malambing na boses. Habang pinapakinggan ni Wang Dalong ang sinasabi ng babae. Biglang lumitaw sa kanyang mukha ang isang makahulugang ngiti. Hindi ba't sa'yo yan nakasalalay? Sabi ni Wang Dalong, at bigla na lang niyang itinulak ang babae pababa. Ah, Kuya Long, hindi mo pwedeng gawin to. Sabi ng babae na puno ng pag-aalala. Isa lang siyang ordinaryong tao. Sa dami ng mga demonyong sumusugod, imposible siyang mabuhay. Ang luwag-luwag mo naman sa baba. Akala mo ba talaga gusto kita? Pang-iinsulto ni Wang Dalong. Pagkatapos ay casual siyang umalis sa lugar na iyon. Sa halip, naglakad siya papalapit sa mga babae sa gilid. Sa mga sandaling iyon, napakayabang ni Wang Dalong. Para siyang isang customer na pumipili ng paninda. Nang mga oras na iyon, napatingin si Wang Dalong sa isang babaeng hanggang balikat ang buhok. Hindi naman kagandahan ang hitsura ng babae, pero ang laki ng dibdib niya ay walang kapantay. Tila kaya nitong duminahin ang lahat. Kinawi ni Wang Dalong ang babae gamit ang kanyang daliri para lumapit. May malaswang ngiti sa kanyang mukha. Hoy, ikaw. Halika rito, sabi ni Wang Dalong.
Nang marinig ang sinabi ni Wang Dalong, agad na nagpakita ng takot ang babae. Huwag, hindi mo pwedeng go. Hindi ka ba natatakot sa karma sa ginagawa mo? Siguradong makukulong ka. Sabi ng babae habang nanginginig ang boses. Pero nang marinig niya ito, diretso namang tumawa si Wang Dalong. Oh, umaasa ka pa bang mabubuhay tayo? Gumising ka nga. Dumating na ang katapusan ng mundo. Magsaya na lang tayo habang may oras pa. Ayaw mo namang mahuli kita at aipakin sa mga halimaw na to, di ba? Banta ni Wang Dalong. Sa sandaling iyon, biglang may lumabas na kakaibang liwanag sa braso ni Wang Dalong. Pagkatapos, biglang nagbago ang balat sa buo niyang katawan. Tumubo ang isang baloting bato. Tama. Matagumpay na nagising ni Wang Dalong ang kanyang blood crest at naging isang blood crest wielder. Kaya lang, hindi malakas ang level ng kanyang blood crest, F-rank lang ito. Simple lang din ang epekto nito, pansamantalang nagiging bato ang katawan niya. Kahit hindi ito umeepekto sa mga demonyo, sapat na ito laban sa mga ordinaryong tao. Nang makita ito, mas lalo pang natakot ang itsura ng babaeng may mahabang buhok. Hindi siya nang ahas na lumaban, kaya mahina na lang siyang umiyak. Maging mabait ka, ipaparamdam ko sa iyo ang galing ni kuya. Sabi ni Wang Dalong habang diretsyong naglalakad papalapit sa babaeng may mahabang buhok. Siguradong mapupunta ka sa impyerno. Halos mabaliw na sabi ng babaeng may mahabang buhok. Sa impyerno, ha ha ha. Tingnan mo ang mundo natin, hindi ba't para na rin itong impyerno? Walang pakialam si Wang Dalong sa sinabi ng babae. Sanay na sanay niyang inilagay ang kamay niya sa bewang nito. Akmang huhuberin na niya ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang may narinig na pagsabog sa likuran ni Wang Dalong. Biglaan ang tunog. Dahil dito, napatigil si Wang Dalong at inis na tumingin sa kanyang likuran. Anong nangyayari? Tumingin si Wang Dalong. Pero agad na lumabas ang takot sa kanyang mukha, dahil sa kanyang harapan. May nakatayong isang pamilyar na tao. Nakasuot ito ng pulang bestidang pangkasal. Naglalabas ang kanyang katawan ng nakakatakot na hanggarang pumatay. Sa mga sandaling ito, diretsyong nakatitig siya kay Wang Dalong. Nang magtama ang kanilang mga mata, tuluyang natulala si Wang Dalong. Ikaw, si Liu Rockzu. Hindi ba't patay ka na? Paghihiganti. Isang paos na tunog ang lumabas sa lalamunan ni Liu Rockzu, at kasunod nito, ang kanyang katawan ay naging parang isang aparisyon. Sa isang iglap ay lumitaw siya sa harap ni Wang Dalong, saka sinakmal ang kanyang leeg. Kabanata 10, ang kamatayan ni Wang Dalong. Paghihiganti kay Merong Hua, hindi. Huwag mo akong patayin, hindi ko naman sinasadya. Sino ba kasing may sabing mag-astakang napakataas mo? Kung pumayag ka lang sa akin noon. Pinabuli pa ba kita kay guro? Daing ni Wang Dalong habang nasasaktan. Pilit niyang ginamit ang kakayahan ng kanyang tatakdugo, pero hindi niya alam kung bakit. Ang kanyang lakas ay tila walang silbi sa harap ni Liu Rockzu, at hindi niya kayang pigilan ang napakatinding kapangyarihan nito. Sa sandaling iyon, tanging pagkamuhin na lang ang natitira sa mga mata ni Liu Rockzu. Ang ilan pang mga babae sa tabi ay puno ng takot na nakatingin kay Liu Rockzu, na para bang isang demonyo ang tinitingnan nila. Ang babaeng may mahabang buhok na muntik ng pagsamantalahan ni Wang Dalong, sa sandaling iyon, bukod sa takot, ay nakaramdam din ng kaunting tuwa sa kanyang sinapit, kung hindi lang dumating si Liu Rockzu sa tamang oras. Marahil ay napagsamantalahan na rin siya. Sa panahon ngayon, ang konsepto ng moralidad at kahihiyan ay unti-unti nang lumalabo. Sa halip, ang karamihan sa mga tradisyon ay itinuturing ng makaluma, lalong humigpit ang hawak ni Liu Rockzu. Ngunit hindi siya nagmadaling patayin agad si Wang Dalong. Gusto niyang namnamin ang pagpupumiglas nito bago ito mamatay. Desperadong gustong mabuhay, ngunit wala nang magawa pa. Para siyang pasang naglalaro sa isang daga, bago patayin ang kalaban. Pinaglalaroan muna niya ito ng husto. Hindi. Hindi ako maaaring mamatay, at lalong hindi sa mga kamay mo. Tunay na anyo ng tatakdugo, sa bingit ng kamatayan ni Wang Dalong. Isang mas malakas na kapangyarihan ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang buo niyang katawan ay tuluyang nabalot ng bato, na bumuo ng isang kakaibang baluti. Tila hindi tinatablan ng anumang armas ang baluting ito. Maging si Liu Rockzu ay nagpakita ng bahid ng pagkagulat sa kanyang mukha.
Tila hindi niya rin inaasahan na ang isang taong malapit ng mamatay ay magagawa pang lumaban ng buong lakas. At hindi lang iyon. Mula sa katawan ni Wang Dalong, mayroon ngayong itim na enerhiyang patuloy na lumalabas. Para bang si Wang Dalong ay malapit ng maging isang nilalang ng kadiliman. Hindi alam ng iba kung ano ang nangyayari. Kung nakita ito ni Zhou Tian, tiyak na mas magugulat pa siya. Dahil ang kasalukuyang kalagayan ni Wang Dalong ay napakabihira, isa sa 10,000 sa lahat ng may taglay ng tatak dugo. Ang isang tulad ni Wang Dalong ngayon ay tinatawag na isang tagataglay ng tatak ng kasamaan. Ang tatak dugo sa kanyang katawan ay unti-unting naging itim, at kasabay nito, nakakuha siya ng mas malakas pang kapangyarihan. Sabi nga nila, ang pagbabago tungo sa kasamaan ay nagpapalakas sa iyo ng 10 beses. Ngunit ang ganitong kapangyarihan ay mayroon ding kapalit, kapag naging isa kang tagataglay ng tatak ng kasamaan. Mahihirapan si Wang Dalong na kontrolin ang lakas sa loob ng kanyang katawan, at patuloy siyang lalamunin ng kapangyarihan ng masamang tatak. At sa huli ay magiging isa na lamang siyang demonyong may anyong tao. Huwag mong isipin na matatalo mo ako dahil lang bumalik ka mula sa mga patay. Kaya kitang patayin noong nabubuhay ka pa, at kahit ngayong patay ka na. Kaya pa rin kitang patayin. Sabi ni Wang Dalong na hindi mapigilan ang galit. Sa mga sandaling ito, ang kanyang mga mata ay tuluyan ng naging itim na parang tinta. Para bang kinulayan ng tinta. Ang kanyang buong katauhan ay lalong nagiging kakatwa. Para bang ang Wang Dalong sa ngayon ay hindi na isang buhay na tao, kundi isang masamang demonyo. Habang pinagmamasdan ang pagbabago ni Wang Dalong, si Liu Rockzhu ay nagpakita ng isang ngiting puno ng emosyon ng isang tao. Agad niyang binitawan ang kamay na nakasakal kay Wang Dalong at nanatili lamang siyang nakatayo doon. Nais niyang makita kung anong mga pakana pa ang gagawin ni Wang Dalong. Ikaw. Sumusobra ka na, nang makita ito ni Wang Dalong. Pakiramdam niya'y nayurakan ang kanyang pagkatao, gumuho ang kanyang mundo. Sumigaw ng malakas si Wang Dalong, at pagkatapos, biglang lumitaw sa kalangitan ang hindi mabilang na malalaking bulalakaw. Ang mga bulalakaw na ito ay bumulusok papunta kay Liu Rockzhu. Tila may dalang kapangyarihan na kayang wasakin ang lahat. Hindi ako makapaniwalang masasangga mo ang atake ko. Titig na titig si Wang Dalong kay Liu Rockzhu. Sa ataking ito, hindi na nagpigil si Wang Dalong, talagang gusto na niyang patayin si Liu Rockzhu. Ngunit si Liu Rockzhu ay hindi pa rin gumagalaw. Sa sandaling ito, nanigas siya na parang isang bangkay, dahan-daang tumingala sa mga bulalakaw na malapit ng bumagsak. At pagkatapos, iniunat ni Liu Rockzhu ang kanyang payat at magandang daliri. Marahan niyang itinuro ang mga bulalakaw. Sa isang iglap lang, ang ibabaw ng mga bulalakaw ay biglang natunaw, at pagkatapos ay tila nawalan ng lahat ng lakas. Naging mga lawa ng tunaw na bato na bumagsak sa lupa. Paanong nangyari to? Nagawa mong sirain ang atake ko ng ganon kadali. Iyon ang pinakamalakas kong atake. Hindi makapaniwalang sabi ni Wang Dalong. Huwag. Huwag mo akong patayin. Hindi naman talaga ako ang may pakana nito. Natatandaan mo pa ba si Young Master Merong? Siya talaga ang nagutos sa akin na gawin ito. Huwag mo lang akong patayin, dadalhin kita sa kanya. Lumuhad si Wang Dalong at nagmakaawa. Hindi tanga si Wang Dalong. Naiintindihan na niya ngayon ang agwat ng lakas nila ni Liu Rockzhu. Hindi lang ito basta maliit na agwat. Ang pinakamalakas niyang atake na inubos ang lahat ng kanyang lakas ay nasolusyonan lang ni Liu Rockzhu sa isang kumpas ng kamay. Paano pa siya lalaban? Pero tila hindi naririnig ni Liu Rockzhu ang mga sinasabi ni Wang Dalong. Muli siyang gumalaw. At sa sumunod na sandali ay nasa harap na siya ni Wang Dalong. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-atubili si Liu Rockzhu. Isang kamay niya ang direktang tumagos sa dibdib ni Wang Dalong. Isang puso. Ang direktang dinukot niya. Ito ay isang itim na puso. Hawak ni Liu Rockzhu ang itim na puso, at sa sandaling ito ay patuloy pa rin itong tumitibok. Tila hindi nawawala ng lakas kahit na nahiwalay na kay Wang Dalong. Hindi. Matapos ang huling daing, tuluyan nang nawalan ng buhay si Wang Dalong. Habang tinitingnan ng itim na puso sa kanyang harapan, nakaramdam si Liu Rockzhu ng likas na tukso. Tila ba kapag kinain niya ito, lalakas ang kanyang sariling kapangyarihan. Ngunit sa huli, pinili pa rin ni Liu Rockzhu na huwag kainin ang pusong ito.
Sa isang marahang galaw ng kanyang palad, biglang tumigil sa pagtibok ang itim na puso. At mabilis na natuyo, sa isang kurap lang ng mata, naging isa na itong banta ng pulbos. Na tinangay ng hangin at naglaho sa mundo. Hindi sa ayaw ni Leo Rockzo na kainin ang puso. Gusto niya lang na tuluyang maglaho ang lahat ng bakas ni Wang Dalong sa mundong ito. Matapos gawin ang lahat ng ito, lumingon si Leo Rockzo at tiningnan ang mga babae. Hindi sila direktang pinatay ni Leo Rockzo, pero hindi rin niya sila tinulungan. Sa halip, tumalikod siya at direktang umalis sa lugar na iyon. Nang muling magpakita si Leo Rockzo, nasa tabi na siya ni Zhou Tian. Nakatayo si Zhou Tian sa rooftop ng gusali ng paaralan, tinatanaw ang buong eskwelahan. Napakalakas ng isang warring States Corps King, sapat na para durugin ang mga demonyong ito. At bilang aliping bangkay ni Zhou Tian, ang mga demonyong pinapatay niya ay nagbibigay rin ng experience points kay Zhou Tian. Kaya naman nanatili lang sa likod si Zhou Tian. Naghihintay na lang sa resulta. Sa sandaling lumitaw si Leo Rockzo. Agad napansin ni Zhou Tian na sa esensya, si Leo Rockzo ay isa ring alipin niya. May koneksyon sa pagitan nilang dalawa. Naayos na ba? Tumingala si Zhou Tian, tumingin kay Leo Rockzo at nagsalita. Walang ekspresyon ang mukha ni Leo Rockzo, na para bang hindi niya naiintindihan ang sinasabi ni Zhou Tian. Pero bigla na lang siyang nagsalita. Tulungan mo ako, patayin si Meronghua. Ang paos at walang emosyong boses ni Leo Rockzo ay dahan-daang umabot sa tainga ni Zhou Tian. Nang marinig ito, unang itinaas ni Zhou Tian ang kanyang kilay. Pagkatapos ay diretsyong tumango, huwag kang mag-alala. Malamang ay narito lang siya sa eskwelahang ito, dahan-daang sinabi ni Zhou Tian. Kabanata 11, Pagtutunggali ng mga ama. Pati ikaw ay isasama kong patayin. Naalala ni Zhou Tian ang taong ito na si Meronghua. Magkabatch sila ni Zhou Tian bilang mga estudyante, at bukod pa roon, pambihira ang kanyang pamilya. Ang kanyang ama ay isang mataas na opisyal sa distrito militar ng Kabisera, kung hindi nagkakamali ng alaala si Zhou Tian. Sa unang araw ng pagdating ng katapusan ng mundo, nagpadala ang ama ni Meronghua ng isang pangkat ng mga armadong tauhan para sunduin si Meronghua at paalisin dito. At noong kalagitnaan na ng apocalypse, ang pamilya Merong ay nakapagtayo pa ng isang malaking kanlungan at naging parang mga lokal na emperador. Pero walang pakialam si Zhou Tian dito. Kahit gaano pa kalakas ang pamilya Merong, wala itong halaga sa harap ni Zhou Tian. Dahil si Leo Rockzo na ang humiling. Natural lang na hindi tatanggi si Zhou Tian. Kung ganoon, sumama ka sa akin para patayin ang Meronghua na to, sabi ni Zhou Tian. Diretsyong hinawakan niya ang kamay ni Leo Rockzo. Ang mga kamay ni Leo Rockzo ay napakalambot. Walang anumang paninigas na tulad ng isang zombie. Ito ay isang malinaw na pagkakaiba kumpara kay Zhou Tian. Kahit malakas si Zhou Tian, ang kanyang katawan naman ay napakatigas. Para siyang isang tunay na patay. Sa ngayon, wala pang solusyon si Zhou Tian para dito. Umaasa na lang siya na sa paglakas niya sa hinaharap, malalampasan niya ang sitwasyong ito. Itinoon ni Zhou Tian ang kanyang tingin sa dormitoryo ng mga lalaki. Ayon sa mga alaala sa kanyang isipan, malinaw na alam ni Zhou Tian kung nasaan si Meronghua, at mukhang maganda pa ang kalagayan nito. Napakaswerte niyang naging isang taong may tatak dugo. Hawak ang kamay ni Leo Rockzo. Agad na naglaho si Zhou Tian sa kanyang kinatatayuan. Sa sumunod na sandali, diretso siyang lumitaw sa harap ng dormitoryo ng mga lalaki. Sa labas nito ay nagkukumpulan ang maraming halimaw. Pero hindi sila makalapit kahit isang hakbang dahil sa may pangunahing gate ng dormitoryo ng mga lalaki. Hindi alam kung kailan lumitaw ang isang napakalaking pader na gawa sa pinagsama-samang laman at dugo. Mukha itong bulok, pero direkta nitong nahaharangan ang pagpasok ng ibang mga demonyo. At saka, karamihan sa mga demonyong ito ay hindi matalino, kaya hindi nila alam na pumasok sa ibang mga daanan. Habang tinitingnan ng pader ng laman, biglang lumitaw ang isang alaala na nakatago sa kaibuturan ng kanyang isipan. Ang pader na ito ay nilikha ng isang taong may marka ng dugo sa pamamagitan ng pagsunog ng sarili niyang buhay. Ito ay isang harang na napaka-epektibong pumipigil sa mga atake ng demonyo. At dahil nga dito, nakaligtas ang lahat ng tao sa dormitoryo ng mga lalaki. Pero si Zhou Tian sa sandaling ito,
tila walang pakialam, at diretsyong sinipa ang pader ng laman. Sa isang iglap lang, tila naabot na ng pader ng laman ang hangganan ng lakas na kaya nitong tiisin. Agad itong sumabog, at tumalsik kung saan-saan ang marumi at malagkit na dugo. Pero wala ni isang patak ang tumama kay Zhou Tian. Sige na. Nasa ikatlong palapag si Merong Hua, sa kwarto bilang 303. Sabi ni Zhou Tian kay Liu Roxu. Hindi nagsalita si Liu Roxu. Sa halip, diretso siyang naglakad papunta sa dormitoryo ng mga lalaki. Naiwan si Zhou Tian sa kanyang kinatatayuan. Nang makita ng mga demonyo sa paligid na nawala na ang pader ng laman, agad silang nagunahan papasok na parang mga baliw. Pero wala ni isang demonyo ang nagtangkang unang umatake kay Zhou Tian. Kahit na may kamalayan si Zhou Tian na parang isang buhay na tao. Hindi siya isang tunay na buhay na tao sa estriktong kahulugan nito. Gayun din. Hindi rin siya isang demonyo, kundi isang nilalang sa pagitan ng dalawa. Higit pa rito, ang aurang nagmumula sa katawan ni Zhou Tian ay nagdulot ng likas na takot sa mga demonyong ito. Kayong mga nilalang. Maging bahagi kayong lahat ng aking lakas, sabi ni Zhou Tian. Agad niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng mga demonyo sa sandaling iyon ay tila biglang natigilan. Ang kanilang mga kilos ay naging napakabagal. Ang kanilang buong katawan ay unti-unting lumiliit. May mga hibla ng dugo na lumitaw mula sa kanilang mga katawan, na lahat ay dumadaloy patungo kay Zhou Tian. Ungol * hindi mabilang na mga demonyo ang umungol sa sakit. Pagkatapos, ang dugo sa kanilang mga katawan ay tila tuluyang sinipsip, at sila'y naging mga tuyong bangkay na bumagsak sa lupa. Sa isang kisap mata lang, ang mga nagkumpulang demonyo sa paligid ng dormitoryo ng mga lalaki. Halos 10,000 demonyo ang naging tuyong bangkay, at tuluyang nawalan ng buhay. At sa sandaling ito, ang mga mata ni Zhou Tian ay lalo pang namula na parang dugo. Tila sa sobrang pula ay tutulo na ang dugo. Ito ang bagong kakayahan na nakuha ni Zhou Tian matapos umangat sa ikalawang antas. Pagsipsip ng esensya ng dugo, nagagawa nitong sipsipin ang dugo ng mga nilalang sa paligid sa isang malawak na lugar. Para gawing sarili niyang buhay. Napakalakas na kakayahan. Hindi napigilan ni Zhou Tian na masabi. Pakiramdam niya ay isa na siyang tunay na vampira ngayon. Hindi lang walang tatalo sa kanya sa isahang laban, mayroon pa siyang nakakatakot na aura. Kung iyon lang sana, ayos lang. Pero nagagawa pa ni Zhou Tian na sumipsip ng dugo para magpagaling. At sa malawakang sakop pa. Pero bukod pa sa mga ito, nagagawa pa ni Zhou Tian na mag-evolve sa pamamagitan ng pagpatay. Paano palalaban ng iba? Hindi siya matalo-talo, at hindi rin makayanan ang mga atake niya. Mas mabilis pa siyang lumakas. Lahat ng mga namatay na demonyo ay naging mga kumpol ng experience points na dumadaloy papunta kay Zhou Tian. Ang lahat ng halaga sa kanilang katawan. Sa sandaling ito ay naging pag-aari na ni Zhou Tian. Tingin niya, kapag nakapatay pa siya ng ilang 10,000 demonyo, hanggat na siya sa ika-4 na antas. Tumingin si Zhou Tian sa kadiliman sa malayo at hindi napigil ang bamulong sa sarili. Sa loob ng dormitoryo ng mga lalaki, dahil wala namang demonyong banta sa kanilang buhay. Kaya naman naging mapayapa ang buong dormitoryo at walang malaking kaguluhang nangyari. Sa mga sandaling ito, sa loob ng dormitoryo 303 ng mga lalaki. Isang lalaking kulay berde ang buhok ang nakatingin sa labas ng bintana sa kadiliman ng gabi. Hindi niya napigil ang magsindi ng sigarilyo. Sa mismong sandaling iyon, isang lalaki ang biglang pumasok sa kwarto. Halatang halata ang pag-aalala sa mukha nito. Agad siyang sumugod sa harap ng lalaking may berdeng buhok. Boss Hua. Masama to. Hindi ko alam kung bakit. Yung pader na laman na humaharang sa dorm, biglang sumabog, isang sabi ng lalaki. Pagkarinig nito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Merong Hua. Anong nangyari? Ayos lang naman kanina, Bakit biglang sumabog? Gulat na sabi ni Merong Hua. Mukhang may some iron ito, at lahat ng mga demonyo sa paligid ng dorm natin, patay na. Hindi namin alam kung sinong gumawa, dagdag pa ng lalaki. Pagkarinig nito, biglang nawala ang kaba sa mukha ni Merong Hua. Sa halip, naging interesado pa siya. Mukhang may lumitaw na isang malakas na blood crest. Sakto. Pwede siyang maging bodyguard ko. Lumabas kayo at maghanap.
Hanapin niyo ang taong yun. Basta't pumayag siyang maging bodyguard ko. 100,000,000 ang sahod kada buwan, sabi ni Meronghua. Nang marinig ang kayabangan sa boses ni Meronghua, lahat ay nagulat, pero walang ni isa ang nangahas na questionin siya. Dahil alam ng lahat na may kakayahan talaga si Meronghua. Itong si Meronghua, sa bilya sa labas ng school talaga nakatira. Bihira lang yan umuwi sa dorm. Minalas pa ngayon. Sa dinami-dami ng araw, ngayon pa siya umuwi sa dorm para matulog ng isang gabi. Saka pa nakasagupan ng ganitong problema. Boss Hua, hahanapin ko na siya para sa'yo. Huwag mo kong iiwan kapag tumakas na tayo. Ako rin, Boss Hua. Tutulong din akong hanapin siya. Agad namang kumilos ang mga sip-sip niyang kasama sa kwarto para tulungan si Meronghua na maghanap. Hindi na ito panahon ng kapayapaan. Walang masama sa pagiging sunod sa Niren ngayon. Kapag nagustuhan sila ni Meronghua, sa tulong ng kapangyarihan ng tatay niya, kayang-kaya niyang tiyakin na mabubuhay silang lahat. Relax lang kayo. Ang tatay ko ang pinuno ng military region. At malapit nang dumating ang mga taong pinadala niya. Kapag nakapagtayo na ng shelter, siguradong may VIP seat para sa inyo. Buong kayabang ang sabi ni Meronghua. Pero sa kasagsagan ng kanyang pagmamayabang, bigla na lang may sumirang pinto. Sa isang kisap mata, nagpakita ng inis si Meronghua sa kanyang mukha. Sinong tarantadong sumira ng pinto ng dorm ko? Lumingon si Meronghua sa direksyon ng pinto, ngunit sa isang sulyap pa lang, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Kabanata 12. Ang multo ni Meronghua. Dumating na ang backup. Dahil ang nasa harap ni Meronghua ngayon ay isang babaeng nakasuot ng isang nakakatakot na best-idang pangkasal. Walang bahid ng buhay sa babaeng ito. Ang buong katawan niya ay naglalabas ng nakakapangilabot na takot. Ay ikaw, nanlaki ang mga mata ni Meronghua. Hindi niya inasahan na lilito ang babaeng ito sa kanyang harapan. Ang dumating ay walang iba kundi si Liu Rockzu. Sa kanyang paglitaw, walang pinakitang awa si Liu Rockzu. Biglang uminit ng sobra sa buong dormitoryo. Sa isang kisap mata lang, umabot na sa mahigit 100 degree ang init, at nagkaroon ng mga alon-alon sa hangin. Bukod kay Meronghua, hindi na nakalaban pa ang mga ordinaryong tao at isa-isang naging mga tuyong bangkay. Ganoon na lamang ang kahinaan ng mga ordinaryong tao sa harap ng isang nakakatakot na demonyo. Wala man lang silang kakayahang lumaban, paano pa kaya sa isang napakalakas at nakakatakot na nilalang tulad ni Liu Rockzu? Kung gugustuhin niya, kaya niyang sa pinakamaikling panahon wasakin ang buong lungsod. Paanong nandito ka? Di ba patay ka na? Kumunat ang noo ni Meronghua. Sa sandaling iyon, hindi siya nagatubili at agad na ginamit ang kanyang blood pattern true body. Sa kanyang noo, biglang lumitaw ang isang itim na marka na hugis buwan. Hindi tulad ng mga karaniwang blood pattern user, ang blood pattern ni Meronghua ay hindi mula sa demonyo. At hindi rin mula sa tao. Sa halip, ang buo niyang katawan ay unti-unting naglalaho. Para siyang nagiging isang anino. Bakit? Bakit mo hinayaan si Wang Dalong na ay bully ako? Malamig ang tingin ni Liu Rockzu. Mariin siyang nakatitig kay Meronghua. Ngunit si Meronghua, matapos marinig ang sinabi ni Liu Rockzu, ang dating takot ay biglang nawala at napalitan ng matinding pang-aalipusta. Hahaha, dahil lang ayaw ko sa pagmumukha mo. May problema ba roon? Gusto ko sanang hayaan si Wang Dalong na paglaruan ka. Pero yung walang kwentang yun, ang hina. Kahit isang babaeng tulad mo, hindi niya nakayanan. Kaya naman, wala akong choice kundi utusan siguro na humanap ng mga taong iiwas sa'yo. Sabi ni Meronghua habang tumatawa ng malakas. Pagkatapos, naging napakabagsik ng kanyang mga mata. Isang itim na enerhiya. Ang biglang sumabog mula sa kanyang mga kamay at dumaloy papunta sa mga bangkay sa paligid. Ang itim na enerhiyang ito ay direktang pumasok sa mga tuyong bangkay. At pagkatapos, isang mas katakatakang pangyayari ang naganap. Ang mga tuyong bangkay na wala ng anumang likido. Sa ilalim ng kapangyarihan ng itim na enerhiya, ay biglang tumayo. Sa sandaling ito, para na silang mga demonyo, walang anumang pag-iisip. Ang tanging natitira sa kanila ay ang matinding pagnanais na pumatay. Patayin siya. Agad na sinabi ni Meronghua. Ito ang kanyang kakayahan sa blood pattern. Kayang kontrolin ang mga patay para maging kanyang mga puppet.
Maaaring hindi ito ang pinakamalakas na abilidad sa labanan. Pero kung pagiging praktikal ang pag-uusapan, ito ang pinakamahusay. Nang marinig ang utos ni Meronghua, ang mga puppet na gawa sa tuyong bangkay ay hindi nag-atubili. Agad silang sumugod kay Leo Rockzoo. Naglabas sila ng pangil at kuko. Para silang mga nakakatakot na zombie, ang tanging nasa mga mata nila ay purong pagnanais na pumatay. Patayin si Leo Rockzoo, tuparin ang utos ni Meronghua. Ngunit para bang hindi nakikita ni Leo Rockzoo ang mga puppet na ito, iwinasiwas lang niya ng bahagya ang kanyang kamay. Ang mga katawan ng mga puppet ay agad na nagsimulang magkawatak-watak sa ilalim ng matinding init. Kahit ang pinakamalakas na nakakatakot na nilalang ay mahihirapang labanan ito. Napakabisa ng atake ni Leo Rockzoo. Sa isang iglap lang. Ang mga katawan ng mga puppet ay nagsimulang maglaho hanggang sa tuluyang maging abo. Naglaho sa mundong ito, may kaunting galing. Mukhang pagkatapos mong mamatay, naging katulad ka na rin ng mga halimaw na iyon. Nang makita na madaling natalo ni Leo Rockzoo ang kanyang mga puppet, bahagyang nagulat si Meronghua, ngunit hindi siya masyadong kinabahan. Kung ganun, subukan mo ito. Pagkasabi niyan. Ang buong katawan ni Meronghua ay tila naging isang malaking itim na anino. Kakaiba ang anyo ng aninong ito. Ito ang pinakamalakas na alas ni Meronghua, hindi tinatabla ng anumang pisikal na atake. At kaya rin itong direktang pasukin ang isipan ng kalaban. Kung magagawang pasukin ni Meronghua ang isipan ni Leo Rockzoo, ang buhay at kamatayan niya ay ganap ng mapapasa kamay ni Meronghua. Gustong atakihin ni Leo Rockzoo si Meronghua. Pero ngayon, dahil nasa anyong itim na anino si Meronghua, kaya niya itong tuluyang balewalain. Kahit na ang pagiging invincible ko ay tumatagal lamang ng mahigit 10 segundo. Sapat na iyon para talunin ka. Kahit na ano ka pa, isa ka lang babae. Dapat lang na masunuring lumuhad ang mga babae sa paanan ng mga lalaki, malamig na sabi ni Meronghua. Sa sumunod na sandali, nasa harapan na siya ni Leo Rockzoo. Sa mga oras na ito, sobrang sabik ni Meronghua. Kung matagumpay niyang mapapasok ang kamalayan ni Leo Rockzoo, makakakuha siya ng isang napakalakas na puppet. At sa oras na iyon, ang buong Jianghai City, at maging ang buong Dragon Country, ay kaya na niyang gawin anuman ang gusto niya. Ang lahat ay tila naging maayos. Pero sa sandaling mahawakan ni Meronghua si Leo Rockzoo, diretso siyang natigilan. Dahil habang pinapasok niya ang isipan ni Leo Rockzoo, naramdaman ni Meronghua na siya naman ang pinapasok ng isang kakaibang kapangyarihan. At pagkatapos, biglang lumitaw sa harap ni Meronghua ang isang misteryosong figura. Hindi makita ng malinaw ang itsura ng taong ito. Pero napakatangkad ng kanyang pangangatawan, at naglalabas ng nakakatakot na aura ang buo niyang pagkatao. Para siyang isang demonyo mula sa impyerno. At sa sandaling iyon, tila napansin ng taong ito si Meronghua. Sa sumunod na sandali, agad naramdaman ni Meronghua ang sakit na parang pinupunit ang kanyang kaluluwa. Agad na umatras si Meronghua mula sa katawan ni Leo Rockzoo. Puno ng pagkabigla ang kanyang mga mata. Ano ka bang nilalang? Pati ba naman ang kamalayan niya ay may proteksyon, gulat na sabi ni Meronghua. Sa isang iglap lang na pagsubok na pasukin ang isipan ni Leo Rockzoo, muntik nang mamatay si Meronghua. Kung medyo nahuli pa si Meronghua, maaaring tuluyan na siyang pinuksa ng kapangyarihang ito. Walang emosyon si Leo Rockzoo, at muling nagpakawala ng isang nakamamatay na atake kay Meronghua. Ang nagpoprotekta sa kamalayan ni Leo Rockzoo ay natural na gawa ni Zhou Tian. Si Leo Rockzoo ay esensyal na alagad ni Zhou Tian. Ang pagnanais ni Meronghua na pasukin ang kamalayan ni Leo Rockzoo ay katumbas ng pag-agaw ng tao mula kay Zhou Tian. At paano naman hahayaan ni Zhou Tian na magtagumpay siya ng ganoon kadali? Sa katunayan, kahit wala ang proteksyon ni Zhou Tian, isang kahibangan para kay Meronghua na subukang pasukin ang isipan ni Leo Rockzoo. Ang kasalukuyang Leo Rockzoo, bagamat hindi pa niya nararating ang rurok ng kanyang nakaraang buhay, ang kanyang lakas ay hindi pa rin matatawaran ni Meronghua. Nararamdaman ang banta ng kamatayan mula kay Leo Rockzoo. Sa sandaling ito, hindi na naglakas loob si Meronghua na maging kampante. Dahil sa atake mula kay Zhou Tian. Ang pagiging invincible ni Meronghua na dating tumatagal ng mahigit 10 segundo ay ngayon ay tatagal na lamang ng 1 o 2 segundo. Hindi maaari, kailangan kong umalis dito. Kung hindi,
mamamatay din ako. Masamang tumingin si Meronghua kay Liu Rockzu. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan siyang tumalon palabas ng bintana mula sa balkonahe. Ang mga demonyo sa labas ay nalinis na ni Zhou Tian. Nagbigay ito ng pagkakataon kay Meronghua na tumakas. Sa lakas ni Meronghua. Basta't makaligtas siya ngayon, ang kanyang hinaharap ay tiyak na walang hangganan. Napakabilis ng kilos ni Meronghua, para siyang isang multo. Sa isang iglap, nakalabas na siya ng dormitoryo. Sa labas, lahat ay kulay dugo. Tumingin si Meronghua sa unahan at biglang nakakita ng isang grupo ng mga tao. Nang makita ang mga taong ito, agad na natuwa si Meronghua. Dahil ang mga dumating, lahat ay mula sa militar. Kabanata 14, ang pagtangkang pumatay kay Liu Rockzu. Dumaan muna kayo sa akin. Napalibutan ang lugar ng hindi mabilang na mga sundalong nakakamouflage. Bago nito, bagamat napuksan na ni Zhou Tian ang lahat ng demonyo malapit sa dormitoryo ng mga lalaki. Pero patuloy na bumabangon ang mga demonyo, sa loob lang ng ilang minuto. Libo-libo na namang demonyo ang lumitaw dito. Sa kabutihang palad. Karamihan sa mga demonyo ay F-class lang, kaya kayang-kaya itong harapin ng mga sundalo gamit ang kanilang mga armas. Kahit ang mga medyo mas malalakas na demonyo ay hindi dapat katakutin. Ipaubaya lang sila sa mga blood pattern at madali lang din nila itong matatalo. Bukod pa rito, sa mga armband ng mga sundalong ito, lahat ay mayroong disenyo ng isang agila. Para itong simbolo ng isang organisasyon. Tulungan niyo ako. Ang tatay ko si Merong Qingshan. Ako si Meronghua. Nang makita ang mga sundalo, agad na nakaramdam ng kaligtasan si Meronghua. Para siyang nakakita ng pamilya. Sa isang iglap. Napunta ang tingin ng lahat ng sundalo kay Meronghua. Sa sandaling iyon, napakakakaiba ng anyo ni Meronghua. Para siyang isang nakakatakot na anino ng multo, na may lumalabas na kakaibang itim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Na para bang isa rin siyang demonyo. Agad na itinutok ng mga sundalo ang kanilang baril kay Meronghua, sa takot na baka may gawin siyang kakilakilabot. Pero ang opisyal na namumuno sa kanila ay agad nagpakita ng pananabik. Dahil siya ang pinuno ng Laishao, ang pinakamagaling na squad sa ilalim ni Merong Qingshan. Bago pa man ang sakuna, ang Laishao squad ay isang grupo na kinatatakutan na ng buong mundo. Ang bawat miyembro ng squad ay maituturing na isang sandatang pamatay tao. Ikaw si Meronghua. Ako si Captain Blackhawk. Inutusan ako ng iyong ama na ilayo ka rito. Ang galing. Pero may humahabol sa aking demonyo. Tulungan niyo akong patayin siya. Tuwang-tuwang sinabi ni Meronghua. Sa pagkarinig sa utos ni Meronghua. Tumango si Blackhawk, hindi siya tumanggi. Nang makita ito, agad na natuwa si Meronghua. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtago sa likuran ng mga sundalo. Ngayon ay panatag na ang kanyang loob. Kahit gaano pa kakilakilabot si Liu Rockzu, sa harap ng pinakamagaling na squad na ito ng kanyang ama. Isang landas lang ang patutunguhan niya, at iyon ay kamatayan. Sa isang kisap mata. Muling nagpakita si Liu Rockzu. Malinaw na malinaw ang kanyang layunin. Ang patayin si Meronghua, ang taong nasa likod ng lahat. Ang lahat ng kanyang pinagdaanan noon. Ngayon ay kailangan niyang pagbayaran ng doble. Hinto. Tao ka ba o demonyo? Nang makita ang pagdating ni Liu Rockzu. Agad na sumigaw ang opisyal. Kakaibang kakaiba ang anyo ni Liu Rockzu. Hindi siya mukhang isang blood pattern, pero hindi rin siya mukhang demonyo. Pero may isang bagay siyang nakumpirma. Iyon ay ang katotohanang nakakakilabot ang lakas ni Liu Rockzu. Sa katunayan, may kutob pa siya na kahit silang lahat ay magsama-sama. Hindi nila matatalo ang nag-iisang si Liu Rockzu. Narinig ni Liu Rockzu ang sinabi ng opisyal. At napahinto siya sa paglakad. Ang kanyang mga mata na walang kabuhay-buhay. Ay agad na napatingin sa opisyal na ito. Sa isang iglap lang. Naramdaman ng opisyal na para siyang tinititigan ng isang mabangis na multo. Hindi niya mapigil ang tumayo ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. At pinagpawisan siya ng malamig sa likod. Ako. Siya lang ang papatayin ko. Tumabi kayo. Dahan-daang sinabi ni Liu Rockzu. Hindi pwede. Buong paninindigang sinabi ni Blackhawk. Maaaring may alitan kayo. Pero ngayong sumiklab na ang sakuna, hindi ba pwedeng isantabi muna ang anumang galit? Ineng, anak pa rin siya ni Merong Qingshan. Maaaring may lakas ka,
pero huwag kang gagawa ng anumang bagay na padalos-dalos. Ang kanyang tono ay napakatatag nang muli siyang magsalita. Kahit nainis din siya kay Merong Hua at alam niyang may ginawa itong masama kay Liu Rockzu. Hindi niya maaaring panoorin na lang si Merong Hua na mapatay ni Liu Rockzu. Kung malalaman ng ama ni Merong Hua na pinabayaan lang ng opisyal na ito na mamatay ang anak niya, kamatayan lang din ang kahahantungan niya. Tutal, hindi na ito panahon ng kapayapaan. Ang pagpatay ng tao ay wala nang pinagkaiba sa pagpatay ng isang ligaw na manok. Habang pinapakinggan ni Liu Rockzu ang sinasabi ng opisyal, ang kanyang tingin ay lalong nanlamig. Ang buhay ng mga mayayaman at makapangyarihan ay buhay. Ang buhay ko ba ay hindi buhay? Nagsanib puwersa sila para apihin ako. At sa huli ay pinilit akong mamatay. Ibig sabihin, kasalanan ko ang lahat ng ito. Ang aura sa katawan ni Liu Rockzu ay lalong nanlamig. Alam ko na, hindi ako ang mali, kundi ang mundong ito. Pagkasabi ng mga salitang iyon, biglang sumabog ang aura mula sa katawan ni Liu Rockzu. Paputukan. Nang makita ito, hindi na nag-atubili pa ang opisyal. Agad siyang nagbigay ng utos. Hindi mabilang na mga bala ang umulan papunta kay Liu Rockzu. Para itong isang rumaragasang baha, maging ang mga may tatak-dugo sa tabi nila ay sabik na sabik ng kumilos. Kapag may bahagyang kakaibang mangyari, agad silang kikilos. Sa sandaling ito, si Merong Hua ay mayroong anyong kalmado at kampante. Malanding babae, akala mo ba kaya mo na akong harapin dahil lang nagbalik ka mula sa kamatayan? Alam mo ba kung bakit ko sila hinayaang apihin ka? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Dahil yan sa mapanlait mong itsura. Sa tingin mo ba may babaeng hindi ko kayang paglaruan? Ikaw lang ang naglakas loob na tumanggi sa akin. Mamatay ka man, nararapat lang sa'yo. Galit na sinabi ni Merong Hua, kasabay ng kanyang mga salita. Huminto sa pagbaril ang lahat ng sundalo. Tila bumalik sa kapayapaan ang lahat. Nang mawala ang usok, sabay-sabay na tumingin ang lahat sa kinaroroonan ni Liu Rockzu. Hindi man lang sila ng ahas na kumurap, ngunit pagkatapos, lahat ay labis na nagulat dahil sa sandaling iyon, si Liu Rockzu ay walang anumang gallows na para bang ang pag-atake kanina ay laruan lang ng mga bata. Ganoon pala. Naiintindihan ko na, sa dating walang buhay na mga mata ni Liu Rockzu. Sa sandaling ito ay may lumitaw na bahid ng kailan awan. Ngunit hindi gumawa ng anumang kilos si Liu Rockzu. Para siyang tuluyang naging isang bangkay sa sandaling iyon. Lagot. Pero sa mismong sandaling ito, ang mga taong umatake kay Liu Rockzu kanina ay biglang nagsimulang magliyab ang buong katawan. Ang apoy ay tila nagmumula sa loob ng kanilang katawan, walang tigil na sinusunog ang kanilang mga laman loob. Sa isang iglap, hindi mabilang na tao ang namatay. Lagot, bilis, kumilos na. Patayin niyo siya. Nang makita ito ni Merong Hua, agad siyang kinilabutan. Agad niyang sinabi sa mga tao sa paligid. Nang makitang kumilos si Liu Rockzu, ang higit sa 10 may tatak-dugo sa paligid ay hindi na nag-atubili at agad na sumugod kay Liu Rockzu. Kahit hindi marami ang mga may tatak-dugo na ito, lahat sila ay nakapasok na sa ikalawang antas. Maituturing na silang medyo malalaking langgam. Pero noong malapit na silang makarating sa harap ni Liu Rockzu, isang boses na nagyayelo hanggang sa kaibuturan ng buto at may walang katapusang kapangyarihan ang umabot sa kanilang pandinig. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob. Sa isang iglap, sunod-sunod na mga anino ang lumitaw sa harap ni Liu Rockzu. Ang namumuna ay si Zhou Tian. Tiningnan niya ang mga taong ito nang may paghamak sa kanyang mga mata. Para bang baliwala lang sila sa kanya. Isang tunay na pangmamaliit. Kahit gaano pa kalakas ang mga may marka ng dugo na yan, sa huli, para lang silang mga langgam. At sa tabi ni Zhou Tian, naroon ang hari ng Warring States at si Liu Yi. Sa harap ng pag-atake ng mga may marka ng dugo, tuluyan nang lumabas ang lakas ni na Zhou Tian. Walang anumang pagtatago, nang makita ang eksenang ito. Lahat ng may marka ng dugo, kasama na si Merong Hua, ay tuluyang natigilan. Dahil ang mga nakatayo sa harap nila ay parang hindi mga tao, kundi mga makapangyarihan at nakakatakot na masasamang Diyos. Kabanata 15, ang walang pakialam na kakampi. Patayin si Merong Hua, nang makita ang pagdating ni Zhou Tian. Lahat sila ay nagpakita ng pagkataranta. Kahit isang sulyap lang,
Tila naramdaman nila sa katawan ni Zhou Tian ang isang aura na mula sa kailaliman, isang ordinaryong demonyo. Madali nilang kayang harapin, kahit medyo mas malakas na demonyo. Kaya pa rin nilang labanan. Pero ngayon, sa harap ni Zhou Tian, hindi nila mapigil ang makaramdam ng takot, at tila may maling pakiramdam na gusto nilang sumuko. Kung demonyo si Zhou Tian, siguradong S-class siya. Hindi na sapat ang S-class para ilarawan ang kilabot na dala ni Zhou Tian. SS-class, o baka SSS class pa na demonyo. Nakuha ni Zhou Tian ang kapangyarihan ni Jiang Chen sa pamamagitan ni Liu Roxu. Hindi siya demonyo. At hindi rin siya may marka ng dugo. Siya ay isang nilalang na mas mataas pa sa dalawang ito. Isang mas makapangyarihang nilalang. Huwag nang pag-usapan ang 11 may marka ng dugo na ito. Kahit na gamitin pa ang buong lakas ng Dragon Country, o kahit ng buong mundo. Napakahirap patayin si Zhou Tian. Bukod pa riyan, nasa tabi niya sina Liu Roxu at ang hari ng Warring States, na parehong napakalalakas. Ang tanging makakalaban kay Zhou Tian ay marahil ang Empress na sabay na nagising sa 10 human blood marks. Pero hindi pa lumalabas sa mundo ang Empress, at ang bilis ng pag-unlad niya ay hindi na makahabol kay Zhou Tian. Ginoo, sino po kayo? Posible kayang gusto niyong protektahan ang demonyong ito? Gusto niyo bang kalabanin ang militar? Ako si Black Eagle, ang kapitan ng maliit na pangkat na ito. Sana ay bigyan niyo kami ng konsiderasyon. Seryosong tiningnan ni Black Eagle si Zhou Tian habang nagsasalita. Alam din niya kung gaano kalakas si Zhou Tian. At alam niyang sa lakas nila, hindi nila ito kayang harapin. Huwag na nating pag-usapan si Zhou Tian, kahit si Liu Roxu lang. Sapat na para puksain sila ng 12 o daan-daang beses. Sa panlabas, nakikipag-usap ang Black Eagle na ito kay Zhou Tian. Pero sa totoo lang, palihim na siyang nag-utos na kontakin ng headquarters. May isang sundalo sa tabi na palihim na kumokontak sa headquarters. At hindi nagtagal, nakatanggap sila ng isang kapana-panabik na balita. Isa pang pangkat ng mga may marka ng dugo ang papunta sa Shanghai University of Science and Technology. At ito ay isang napakalakas na pangkat ng mga may marka ng dugo. Ang bilang nila ay umaabot sa 100. Napakabuti. Basta't dumating ang suporta mula sa pangkat na ito, siguradong matatalo namin ang grupong ito ng mga halimaw. Palihim na natuwa sa kanyang isipan ang Black Eagle na ito. Tiningnan ni Zhou Tian ang Black Eagle. Hindi niya maiwasang magpakita ng malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, bagamat nakasuot din ng camouflage uniform ang pangkat na ito. Iba sila sa pangkat ni Chen Shan na nakita ni Zhou Tian dati. Marahil sila ay isang grupo ng mga sundalong galing sa ibang lugar. Pero kahit saan pa silang puwersa galing, walang pakialam si Zhou Tian. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo para mag-isip. Pwedeng mamatay kayong lahat dito. O bumalik sa pinanggalingan ninyo. Sabi ni Zhou Tian nang may pangmamaliit, ikaw. Sobra na kayo. Agad na nagalit si Black Eagle. Sa dinami-dami ng taon niya sa larangan ng digmaan, hindi pa siya nakakita ng ganito kayabang na tao. Dati, saan man siya magpunta, lahat ay gumagalang sa kanya. Sa sinabi mong yan, gusto mo na bang mamatay? Kung gayon, pagbibigyan ko kayo. Haring Bangkay. Kumilos ka. Agad na sinabi ni Zhou Tian sa Haring Bangkay ng Warring States. Ang lakas niya ay pambihira. Itong grupo lang ng mga may tatak-dugo ay imposibleng makalaban sa harap ni Zhou Tian. Ang Haring Bangkay ng Warring States ay parang isang alalay lang. Pero sa buong Dragon Country, siya pa rin ang pinaka-nakakatakot na demonyo na kayang puksain ang hindi mabilang na mga lungsod. Sugod. Sa pagharap sa Haring Bangkay ng Warring States, walang sino man ang nagpabeya, kung kahit ang alagad lang ni Zhou Tian ay hindi nila matalo. Mapapahiya sila ng husto, mas mabuti pang magpakamatay na lang sila. Pero sa mismong sandaling ito, isang malakas na ingay ang biglang narinig mula sa labas ng eskwelahan. Hindi mabilang na mga demonyo ang nawalis sa sandaling ito, at isang grupo ng mga sundalong nakaka-camouflage ang biglang lumitaw sa harap ni Zhou Tian. Nang makita ni Zhou Tian ang mga taong ito, agad silang naging pamilyar sa kanya. Hindi niya mapigil ang bahagyang mapangiti dahil nakita na niya ang mga taong ito noon. Sila mismo ang pangkat ni Zhao Shan na nakita ni Zhou Tian dati, at ganoon din.
Ang katabing si Black Eagle, nang makita ang mga taong ito, ay natuwa rin. Nang muli siyang tumingin kay Zhou Tian, hindi na rin siya gaanong natatakot. "Di ba't malakas ka? Nakapagpatawag ako ngayon ng mahigit 100 blood tattoo bearers. Tingnan natin kung hindi kita mapatay." Ngayon, nagsimula nang mag-imagine si Black Eagle ng eksena kung saan malupit niyang ipapahiya si Zhou Tian mamaya. Black Eagle. Sila ba ang backup natin? Hindi mapigil ang tanong ng katabing si Meronghua. Ang aura ng mga bagong dating ay talagang nakakatakot. Bawat isa sa kanila ay isang blood tattoo bearer. At marami sa kanila ay umabot na sa ikalawang antas. Isang ganitong nakakatakot na presensya. Kahit sa buong Dragon Country, sila ay kabilang sa mga pinakamalakas. Tumango si Black Eagle, bagamat medyo inis siya sa tono ni Meronghua. Hindi ito ang tamang oras para magalit. Nang marinig ito, labis na natuwa ang mukha ni Meronghua. Pagkatapos, dumiretso siya sa harap ng mga tao. At mayabang na tiningnan sila Zhou Tian. "Nandito na ang backup namin. Ngayon, kahit may pakpak pa kayo, hindi na kayo makakatakas. Liu Rockzu, dapat nagsisisi ka na hindi mo ako pinatay agad. Pero ayos lang. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong tuluyan kang maglalaho," mayabang na sabi ni Meronghua. Agad na kumunat ang noo ni Zhou Tian. Anong klaseng bagay to? Siya ba si Meronghua? Tanong ni Zhou Tian sa katabing si Liu Rockzu. Naninigas na tumango si Liu Rockzu. Nang makita ito, naintindihan na ni Zhou Tian ang lahat. Pagkatapos, ayaw na niyang mag-aksaya ng laway sa piasong ito. Itinaas niya agad ang kanyang kamay. At sinakol si Meronghua. Sa isang iglap lang, naramdaman ni Meronghua ang isang malakas na banta ng kamatayan. Patay. Walang pag-aalinlangan, agad na inactivate ni Meronghua ang kanyang blood tattoo true form. Nang ma-activate ang blood tattoo true form, ang katawan ni Meronghua ay tuluyang naging isang itim na anino na kayang baliwalain ang lahat ng pisikal na pinsala. Ngunit isang kakaibang bagay ang sumunod na nangyari. Si Meronghua, na kayang baliwalain ang lahat ng pisikal na pinsala, ay hindi man lang makapalag sa atake ni Zhou Tian sa sandaling ito. Para niyang naramdaman ang mahigpit na pagkakasakal sa leeg niya, habang tuluyan siyang nilalamon ng pakiramdam ng kamatayan. Paanong nangyari to? Akala ko ba'y walang tatalo sa akin? Hindi makapaniwalang tumingin si Meronghua kay Zhou Tian. "Mamatay ka na." Ginamit ni Zhou Tian ang kanyang kapangyarihan, handa nang tuluyang puksain si Meronghua. Hindi mo ako maaaring patayin. Ang tatay ko si Merong Qingshan. Black Hawk. Bilis, iligtas niyo ako. Malakas na sigaw ni Meronghua. Pero huli na ang lahat. Isang pulang enerhiya ang ganap na bumalat kay Meronghua. Sa isang iglap lang, tuluyan nang nawalan ng malay si Meronghua. At naglaho na siya sa mundong ito. Ang tatay mo pala ay si Merong Qingshan. Napakabuting anak. Sa susunod na pagkakataon, isusunod ko na rin ang tatay mo. Walang pakialam na sabi ni Zhou Tian. Ang pagpatay kay Meronghua, para sa kanya ay parang pagpatay lang sa isang langgam, hindi na kailangan pang gumamit ng malaking lakas. "Ay ikaw, pinatay mo si Meronghua. Napakatapang mo naman." Sa mga sandaling iyon, tuluyan ng gumuho ang mundo ni Black Hawk. Ngayong patay na si Meronghua, may pananagutan din siya. Kung malalaman ito ni Merong Qingshan, siguradong katapusan na niya. Ang ingay. Haring Zhongguo. "Patayin mo sila," utos ni Zhou Tian sa Haring Zhongguo. Agad na sumiklab ang labanan. Ang mga blood-patterned warriors na ito ay hindi kalaban ng Haring Zhongguo. Agad silang natalo. Napakunot noo si Black Hawk. Tumingin siya sa paparating na grupo ng blood-patterned warriors at bal-isang sinabi. "Anong ginagawa nyo? Bilisan nyo, tulungan nyo kaming labanan ang halimaw na yan." Galit na sigaw ni Black Hawk, pero umiling lang ang opisyal na namunguna sa kanila. "Pasensya na, kung alam lang namin na si Zhou Tian ang kalaban ninyo. Hindi na sana kami pumunta pa," walang magawang sabi ni Chen Shan. Sa harap ni Zhou Tian, natural na hindi niya tutulungan si Black Hawk. Dahil malinaw sa kanya na kahit pagsamasamahin pa silang lahat, hindi nila matatalo si Zhou Tian ng mag-isa. Kabanata 16. Ang kakaibang templo at ang kaakit-akit na bulaklak. Agad na nagulat si Black Hawk sa narinig mula kay Chen Shan. Bakas sa mukha niya ang matinding pagkabigla.
Mahigit 100 kayong blood patterned warriors. Paanong hindi nyo sila matatalo? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Pinatay ng taong iyan ang anak ni Merong Qingshan. Kung hindi kayo tutulong, siguradong magbabayad kayo. Patuloy na pagbabanta ni Blackhawk. Dahil alam niya na ang tanging pag-asa niya para mabuhay ay ang grupo ni Chen Shan at ang mga blood patterned warriors. Kung pati sila ay hindi tutulong, wala na talagang matatakbuhan si Blackhawk. Pero si Chen Shan ay nagpakita ng ekspresyon ng kawalan ng pag-asa. Iligtas ka. Anong gagamitin namin para iligtas ka? Kahit pa sabay-sabay kaming sumugod na 100. Hindi kami mananalo kahit sa isang daliri lang ni Zhou Tian. Iba na ang panahon. Kahit pa kayo ang elite squad ni Merong Qingshan, sa harap ni Zhou Tian. Mga langgam lang kayo, malamig na sabi ni Chen Shan. Malinaw sa kanya ang sitwasyon. Bilang isang blood patterned warrior din. Mas alam niya ang agwat ng lakas nila kay Zhou Tian. Kaya pa ni Chen Shan na labanan ang mga pipitsuging halimaw. Ngunit kapag nakaharap na ng isang makapangyarihang nilalang tulad ni Haring Sengoku, wala na siyang ibang kahahantungan kundi kamatayan. Pero nang harapin ni Zhou Tian si Haring Sengoku, napakadali niya itong natalo sa isang pitik lang. Mayroon pa siyang kakaibang paraan para direktang alapinin ang mga demonyo. Ang isang nilalang na tulad niya, marahil sa buong bansang dragon, ay isa sa mga pinakamalakas at pinakanakakatakot na tao, di ba? Paanong posible yun? Paano nagiging ganito kalakas ang isang tao, sabi ni Black Eagle na hindi makapaniwala. Ngunit sa sumunod na sandali, ang malamultong anyo ni Haring Sengoku ay lumitaw sa kanyang harapan. Isang sirang-sirang mahabang espada na kayang pumutol ng kahit ano. Agad na tumagos sa katawan ni Black Eagle. Buwisit. Nagpakawala ng huling sigaw ng sakit si Black Eagle, at namatay ditong puno ng sama ng loob. Sa pagkamatay ni Black Eagle, ang grupong ito ng mga may marka ng dugo ay tuluyan ng nalipol. Habang pinapanood ang eksenang ito, kalmado lang si Zhou Tian. Para lang siyang nanonood ng isang ordinaryong pangyayari. Sa katunayan, wala naman silang alitan. Sa huli, magkaiba lang talaga ang kanilang interes. Gusto nilang protektahan si Merong Hua. Ngunit kailangang ipaghiganti ni Zhou Tian si Liu Roxu. Kaya, mamamatay si Zhou Tian, o mamamatay sila. Sa panahong ito kung saan kinakain ng malakas ang mahina, tanging ang mga tunay na malalakas lang ang may pagkakataong mabuhay. Ang lahat ay tuluyang bumalik sa kapayapaan sa sandaling ito. Ginoong Zhou Tian. Ang mga ito ay galing pa sa kabisera. Lubos kong ikinalulungkot ang pangyayaring ito. Kasabay nito, lubos din akong nagpapasalamat sa pagtulong nyo sa amin na lipulin ang mga demonyo rito. Mabilis na tumakbo si Chen Shan palapit kay Zhou Tian at agad na magalang na sinabi. Casual na tumango si Zhou Tian at hindi na gaanong nagsalita. Maganda ang lokasyon ng eskwelahang ito. Mainam sana kung makapagtayo ng isang kanlungan dito. Casual na sinabi ni Zhou Tian. Bilang pinuno ng grupo, si Chen Shan ay natural na matalino at agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Zhou Tian. Ginoong Zhou Tian, ipaubaya nyo na sa amin ang maliit na bagay na ito. Makakaasa po kayo, sa loob lamang ng 1 buwan. Ang lugar na ito ay gagawin ng kanlungan. At ang may-ari ng kanlungang ito ay syempre pa, kayo, Ginoong Zhou Tian, agad na sinabi ni Chen Shan. Nang makitang marunong makisama si Chen Shan, hindi maiwasang mapahanga ni Zhou Tian. Bata, galingan mo lang. Sa hinaharap, hahanapan ka ni kuya ng maraming asawa. Tinapak ni Zhou Tian ang balikat ni Chen Shan at makahulugang sinabi. Wala nang nagawa si Chen Shan kundi ang magalang na tumango. Ginoong Zhou Tian, halos nalinis na po ang mga demonyo sa eskwelahan. Kahit ang B-class na demonyo ay tumakas na. Bakit hindi muna tayo magpahinga sandali? Hintayin nating matapos ni Kapitan Lee ang kanyang mga gawain mamayang gabi, at magkakaroon tayo ng isang piging ng pagdiriwang. Nakangiting sabi ni Chen Shan. Hindi naman nagsalita si Zhou Tian. Sa halip, tumingin siya sa malayong abot tanaw. Hindi na mamalayan. Pagsikat na ng araw, dahil sa pagdating ng buwan ng dugo. Ang gabi ay lubhang hamaba, lalo na sa mga huling yugto. Ilang oras na lang ang natitira sa araw, habang nararamdaman ang paparating na liwanag. Biglang nakaramdam si Zhou Tian ng matinding pagkasuklem. Tila
Ang mundo sa araw ay hindi para kay Zhou Tian. Ang mga maalamat na vampira ay takot sa araw. At si Jiang Chen, ang ninuno ng mga vampirang sumisipsip ng dugo, ay lalong higit pa. Kahit hindi ako natatakot sa araw, likas sa akin ang makaramdam ng pagkasuklem. Naisip ni Zhou Tian sa kanyang sarili. At sa pag-iisip nito, muling tumingin si Zhou Tian kay Chen Shan. Sige. Tumango si Zhou Tian at nagsalita, hindi lang dahil ayaw nila sa umaga. Lahat ng mga demonyo ay nagtatago pagsikat ng araw. Tanging pagsapit ng gabi, sila nagiging aktibo. Pero hindi ibig sabihin nito na wala kang makakaharap na demonyo sa umaga. Nang marinig ang sinabi ni Zhou Tian, agad na natuwa si Chen Shan. Pagkatapos, pinangunahan ni Chen Shan ang isang grupo ng mga sundalo para tipunin ang mga nakaligtas. Ang Haring Zhong Guohu, bilang isang demonyo, ay ayaw ring magpakita sa umaga. At sa pagkakataong ito, natuklasan ni Zhou Tian ang paraan ng pagtatago ng Haring Zhong Guohu. Kaya pala niyang magpatawag ng isang malaking kabaong at diretsyong humiga sa loob nito. Ang kabaong na ito ay may mga ukit ng iba't ibang kakaibang disenyo. Sa pinakatuktok ay mayroong isang kulay ginto at pulang 5-clawed golden dragon. Samantala, si Liu Yi naman ay naghahanda na ring maghanap ng lugar para magpahinga. Kahit na naging isa siyang blood patterned one, ang magdamag na labanan ay labis na nakapagod sa kanya. Ang dumi-dumi ng buong katawan ko, kuya. Magpahinga na tayo, ang dumi-dumi ko na. Sabi ni Liu Yi na medyo nagtatampo. Mauna ka na. May iba pa akong kailangang asikasuhin, casual na sabi ni Zhou Tian. Ah, sige na nga. Sabi ni Liu Yi na tila napipilitan. Pagkatapos, hindi na pinansin ni Zhou Tian si Liu Yi. Diretso niyang hinawakan ng kamay ni Liu Rockzo at sa isang iglap ay umalis na sila. Ang kanyang pakay ay isang kalapit na templo. Ayon sa mga alaala niya mula sa kanyang nakaraang buhay, isang Tree of Miracles ang isisilang sa templong ito. Ito rin ang layunin ni Zhou Tian. Pagdating sa tarangkahan ng templo, hindi naramdaman ni Zhou Tian ang presensya ng anumang demonyo. Papaliwanag na ang langit. Karamihan sa mga demonyo ay nagtago na, pero posible pa ring may iilang naiiba. Naaktibo pa rin. Tumingala si Zhou Tian sa plaka. Agad niyang nakita ang tatlong salitang, Qinglong Temple. Ang Qinglong Temple ang pinakamalaking templo sa Jianghai City. Sinasabing mahigit 1,000 taon na itong naitayo. Ang kultural na pamana nito ay napakayaman. Pumasok si Zhou Tian sa templo. Agad niyang nakita ang mga putol na braso at binti na naiwan sa sahig. Ngayon, nasaan na ang sagradong katahimikan ng isang templo dito? Sa halip, para na itong isang lugar ng bitayan. Hinayla ni Zhou Tian si Liu Rockzo patungo sa loob ng templo. Napakatahimik sa loob. Para bang lahat ng mga monghe ay patay na. Unang tiningnan ni Zhou Tian ang mga silid sa paligid. Ang unang silid, walang sino man sa loob. Ang pangalawang silid, wala pa ring tao sa loob. Ang pangatlong silid, kakaiba ang silid na ito. Napakalinis ng buong silid at wala man lang anumang bahid ng dugo. Napatingin si Zhou Tian sa kama. Bigla, may napansin siyang kakaibang bagay. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya. Nang tingnang mabuti, biglang nandilim ang mukha ni Zhou Tian. Ito ay isang pang-aliw sa sarili, pambabae. Kwarto pala ito ng isang madre. Pero masasabi kong, talagang mahirap din ang buhay ng isang madre, hindi napigil ang mapabuntong hininga ni Zhou Tian. Gusto pa sanang makipag-usyoso ni Liu Rockzo na nasa tabi niya. Nang makita ito ni Zhou Tian, agad niya itong hinayla palayo. Ano yun? Tanong ni Liu Rockzo. Sa ngayon, kaya nang makipag-usap ni Liu Rockzo ng simple. Ngunit ang kanyang tono ay nanatiling paos at matigas. Wala lang. Hindi ko alam kung sino ang nag-iwan ng laruan dito. Tara tumingin sa unahan.